Si Marco ay isang binatang 22 taong gulang na lumaki sa gitna ng hirap. Bata pa lamang siya ay nakapikim na ng pait ng kahirapan. Sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng palengke sa Maynila siya nakatira. Doon, araw-araw ay nagigising siya sa ingay ng mga manininda, sigawan ng mga tinderang nag-aalok ng paninda at amoy ng isda't karneng nilalako. Madungis ang kanyang anyo dahil sa pawis at alikabok ng kargador na trabaho. Subalit kung titingnan ng mas malalim, mababanaag ang kabutihan at busilak na puso sa kanyang mga mata. "Ate, tulungan na kita riyan," ani Marco, habang agad na inabot ang sao ng bigas mula sa matandang tinderang hirap buhati ng kanyang paninda. "Naku Marco, baka naman mapagod ka. Wala akong maibabayad sa iyo," sagot ng ginang. "Wala pong problema. Sanay na ako. Importante hindi kayo mahirapan." Ganito siya kilala sa palengke. Isang binatang walang hinihinging kapalit basta't makakatulong. Subalit sa likod ng lahat ng ito, maraming tao ang nagtatawanan at tinuturing siyang walang mararating. "Hayaan mo na yan si Marco. Wala namang direksyon ng buhay niyan." Bulong ng isang tindera sa kasama. "Madumis na binata. Baka hanggang dyan na lang siya." Dagdag pa ng isa. Masakit para kay Marco ang mga salitang iyon. Pero hindi siya nagpatinag. Ang kanyang puso'y hinubog ng kanyang lola, si Aling Rosa, isang albularyo sa probinsya. Noon, bago ito pumanaw, itinuro nito kay Marco ang halaga ng pagmamalasakit at ang kaalaman sa halamang gamot. "Mahalaga, Marco," ani ng kanyang lola sa isa sa kanilang mga pag-uusap, "na matuto kang gumamot, hindi lang ng katawan, kundi pati ng puso ng tao. Kapag ang taong nawawala ng pag-asa, mas mabigat pa iyon kaysa anumang sakit." Kaya naman, kahit hindi nakatapos ng pag-aaral, natuto si Marco ng mga simpleng kaalaman. Paghalo ng dahon ng lagundi para sa ubo, paggamit ng luya para sa sipon at iba pang likas na lunas. Madalas ay nilalapitan siya ng mga kapitbahay. "Marco, baka meron kang panggamot dito sa sugat ng anak ko," ani ng isang ina. "Meron po, tiya. Eto, lagyan niyo ng dahon ng bayabas." Maghilamos rin siya ng tubig na pinakuluan. Ang mga simpleng payo't tulong na ito ang lalong nagpatibay sa tiwala ng mga mahihirap sa kanya. Pero para sa iba, isa lamang siyang hamak na binata na dumudumi sa paligid. Isang gabi, habang pauwi siya galing sa pagbubuhat ng sako ng gulay, napatingala siya sa kalangitan. Madilim at puno ng bituin. Hiniling niyang sana'y magkaroon ng saysay ang kanyang buhay, na balang araw may makakakita rin ng halaga niya. "Lola," bulong niya habang nakatingala, "kung nasaan ka man ngayon, sana gabayan mo ako. Gusto kong magamit ang itinuro mo sa akin, hindi lang para sa sarili ko, kundi para makatulong sa iba." Ngunit ang kanyang landas ay tila walang kasiguraduhan. Walang malinaw na direksyon, walang pera, walang edukasyon, walang maaasahang pamilya. Tanging ang kanyang pawisan at madungis na katawan lamang ang puhunan. Sa kabila nito, nakatayo siya araw-araw sa palengke, pinipiling lumaban. May mga sandaling nawawalan siya ng lakas ng loob, lalo na kapag naririnig niya ang mga usapan ng ibang binata na nakapagtapos at nakakuha ng trabaho sa syudad. "Kung sana'y nakapag-aral din ako, baka may pagkakataon akong makaahon," wika niya minsan sa sarili. Ngunit agad niyang binabawi ang lungkot. "Hindi ako pwedeng sumuko. Kung ito lang ang kakayahan ko, gagamitin ko ito hanggang sa huli." Ang kanyang buhay ay tila paulit-ulit na ritual. Gising sa madaling araw, buhat dito, tulong doon, kain ng tirang kanin, at tulog na walang katiyakan kung may darating pang bukas. Subalit sa likod ng karuphaan, may ningning na hindi pa niya alam. Isang kapalarang darating na magpapabago sa kanyang buhay. Isang umaga, may lalaking nakaputing barong ang dumating sa palengke. Nagtanong ito tungkol kay Marco. "Nasaan ba ang binatang marunong sa halamang gamot? Yung madalas lapitan ng mga tao rito?" Nagkapinginan ng mga tinderang dating nanlilibak kay Marco. Si Marco? Ayun na sa kanto. Naguhugas ng mga kamay niya sa drum ng tubig. Nagtaka si Marco nang lapitan siya ng estranghero. "Ikaw ba si Marco?" tanong ng lalaki. "Opo, bakit po?" sagot niya. May kaba at pagtataka. "May nais makausap sa'yo. Isang ginang mula sa syudad. Kailangan ka niya."
Hindi alam ni Marco kung bakit siya hinahanap ng isang mayamang ginang. Hindi niya alam na iyon ang magiging simula ng isang paglalakbay na hindi lang magpapabago sa kanyang buhay, kundi magpapakilala rin sa kanya ng mas malalim na dahilan kung bakit siya isinilang. Ngunit bago dumating ang lahat ng iyon, siya muna ang binatang madumis na walang kasiguraduhan. Ang binatang nagtataglay ng kabutihan sa kabila ng dunis. Ang binatang tatahakin ang daan ng sakripisyo, pagmamahal at pagtubos sa mga pusong nawalan ng pag-asa. At sa bawat araw na lilipas, ang kanyang kwento'y unti-unting lilinaw. Ang hamak na kargador sa palengke ay magiging saksi sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Isang pagsubok na sisimulan ng simpleng pagtulong at magtatapos sa isang himalang magpapayanig sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Si Isabela ay lumaki sa Karangyaan. Anak siya ni Doña Serafina, isa sa pinakakilalang negosyante ng real estate sa buong bansa. Mula pagkabata, hindi siya nakatikim ng hirap. Lahat ng gusto niya ay naibibigay. Lahat ng luho'y abot kamay. May sarili siyang yaya. May sariling guro sa musika. At halos hindi niya naramdaman ang init ng araw sa labas dahil halos lahat ay nasa kanya na. Ngunit sa kabila ng kayamanang iyon, dumating ang isang trahedya na lubos na bumago sa kanyang buhay. 2 taon bago siya makilala ni Marco, isang aksidente ang naganap. Galing sila noon sa isang charity event at habang nakasakay siya sa kotse ng pamilya, isang truck ang sumalpok sa kanila. Buhay ang natamo niya, ngunit pinsala sa kanyang gulugod ang naging kapalit. Simula noon, hindi na niya naiangat ang kanyang katawan para makalakad. Sa loob ng malaking silid ng kanilang mansyon, nakaupo siya sa wheelchair na may disenyo pang imported. Ngunit kahit gaano pa ito kamahal, para sa kanya, isa lamang itong simbolo ng kanyang pagkakakulong. Isabela, anak, oras na para sa therapy. Ani ng isang nurse na inarkila ng kanyang ina. Wala namang mangyayari. Bakit pa? Malamig na tugon ni Isabela habang nakatingin lamang sa bintana. Kung dati masigla at puno ng ngiti, ngayoy mapait ang kanyang bawat salita. Naging tahimik ang dating maligaya niyang mundo. Ang mga kaibigan niya ay unti-unting nawala. Natakot sa biglaang pagbabago. Ang mga bisita na dati sabik siyang makita, ngayon ay tila nagpapalubag-loob lang. Isang gabi, nag-usap silang mag-ina. Anak, hindi ka pwedeng mawalan ng pag-asa. Baka may paraan pa, wika ni Doña Serafina, pilit itinatago ang luha. Ma, kahit ilang doktor na ang lumapit, kahit ilang therapist na, wala nang makakapagbalik sa dati kong buhay. Sagot ni Isabela, halatang puno ng hinanakit. Hindi totoo yan. Hindi ako titigil hanggat may natitirang paraan. Ngunit sa kabila ng paninindigan ng ina, si Isabela ay palihim na lumuluha tuwing gabi. Pagkapatay ng ilaw, hawak niya ang kanyang mga binti na parang panyaga na sa kanya. Bakit ako? Bakit sa dinami-dami ng tao? Ako pa, bulong niya sa dilim. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nagiging mapait. Hindi niya na rin pinapansin ang mga empleyado ng mansyon na dati malapit sa kanya. Ang mga tunog ng piano na dati bumabalot sa kanyang silid ay tuluyan ng nanahimik. Isang beses, dumalaw ang kanyang pinsan na si Liza, isang babaeng laging naiinggit kay Isabela. Naku, pinsan, nakakaawa ka naman. Dati ikaw ang pinakamaganda sa lahat, pinakamagaling sumayaw. Ngayon, nakaupo ka na lang. Pero huwag kang mag-alala. Ako na ang magpapatuloy ng lahat ng hindi mo na kayang gawin. Nanahimik lamang si Isabela. Ngunit sa puso niya, para siyang tinutusok ng libong karayon sa bawat salitang binitiwan ng pinsan. Pag-alis ni Liza, bumaling siya sa kanyang nurse. Ayoko nang makakita ng kahit sino. Sabihin mo sa kanila, wala akong gustong makausap. Naging mapait hindi lang ang kanyang makasalita, kundi pati ang kanyang tingin sa mundo. Sa kanyang isip, siya'y pabigat na lamang sa lahat, pati na sa kanyang ina. Sa isang pagkakataon, napasigaw siya habang kausap ang ina. Ma, tigilan mo na yung mga ilusyon mo. Hindi na ako gagaling.
Wala nang saysay ang buhay ko. Natigilan si Doña Serafina, ngunit hindi niya kayang bumigay. Hindi anak, hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Baka isang araw, may dumating na taong makakapagbago ng lahat. Ang mga salitang iyon ay nagmistulang pangako ng ina sa sarili. Ngunit para kay Isabela, iyon ay walang silbi. Mga hungkag na salita na walang kasiguraduhan. Sa mga sandaling iyon, ang dating prinsesa ng mansyon ay naging bilanggo ng sarili niyang katawan at isip. Sa bawat araw na dumarating, pakiramdam niya'y lumulubog siya sa kumunoy ng kalungkutan. Hindi siya makawala sa pait ng nakaraan at sa takot na wala nang naghihintay na bukas para sa kanya. Kaya't sa gabi, habang nakaupo siya sa harap ng salamin, pinagmamasdan niya ang sarili. Maganda pa rin siya, maputi, maamo ang mukha, malalalim ang mga mata. Ngunit para sa kanya, lahat ng kagandahang iyon ay walang silbi kung hindi siya makakatayo at makakalakad muli. Kung dati, ako ang bida sa sayawan, ngayon isa na lang akong palabas na walang manonood. Bulong niya habang pinupunasan ng luha. Hindi niya alam na sa labas ng kanyang silid, ang kanyang ina ay patuloy na naghahanap ng paraan. Walang ideya si Isabela na ang kanyang kapalaran ay mababago sa pagdating ng isang binatang madungis, isang estrangherong walang kayamanan o titulo, ngunit may pusong kayang magbigay muli ng pag-asa. Ngunit sa ngayon, siya muna ang prinsesang nakaupo sa trono ng ginto na tila isang kulungan. Prinsesang may lahat, ngunit sa puso walang-wala. Prinsesang naghihintay, hindi niya alam. Sa pagdating ng isang himalang hindi niya akalaing darating pa. Si Doña Serafina ay kilala bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang babae sa lipunan. Sa edad na 55, tangan niya ang malalaking negosyo sa real estate na pinaghirapan at pinalago ng kanyang pamilya. Matikas ang kanyang tindig, laging nakasuot ng mamahaling kasuotan at palaging may aura ng autoridad. Sanay siya na lahat ng tao ay sumusunod sa kanyang salita. Ngunit sa likod ng kanyang istriktong anyo, isang inang sugatan ang kanyang puso dahil sa nangyari sa kanyang nag-iisang anak na si Isabela. Simula nang maaksidente ang anak, hindi na nagkaroon ng kapayapaan ang kanyang mga gabi. Laging gising si Doña Serafina sa madaling araw, nakatingin sa buwan habang nag-iisip kung paano pa niya maisasalba ang kinabukasan ni Isabela. Marami na siyang tinawagang mga doktor, naglakbay pa sila sa ibang bansa para lamang masubukan ang pinakamodernong therapy. Ngunit paulit-ulit siyang binigo ng realidad. Wala na pong pag-asa na makalakad muli ang inyong anak. Paulit-ulit na pahayag ng mga espesyalista. Sa tuwing maririnig niya ito, pakiramdam niya'y para siyang tinataga sa dibdib. Isang inang kayang bilhin ang lahat, ngunit walang magawa para ibalik ang dating sigla ng anak. Sa hapagkainan, madalas niyang subukang pasayahin si Isabela. Anak, may balita ko. May bagong doktor mula sa Europe. Magaling daw siya. Ani ni Doña Serafina habang pinupunasan ang kanyang labi gamit ang tela. Ngunit hindi man lang siya nilingon ni Isabela. Ma, tama na. Pagod na akong umasa. Hindi niyo ba maintindihan? Ang malamig na tugon ng anak ay parang kutsilyong bumaon sa kanyang puso. Ngunit kahit gaano kasakit, hindi siya nawalan ng determinasyon. Para kay Doña Serafina, hindi siya pwedeng sumuko. Sa kanyang desperasyon, bumisita siya minsan sa isang baryo sa probinsya kung saan nakilala niya ang isang albularyo. Ang layunin niya ron ay makakuha ng kakaibang gamot para sa sariling stress at depresyon. Ngunit sa kanyang pagbisita, isang pangalan ang kanyang narinig, Marco. Donya, wika ng albularyo, may isang binatang marunong sa halamang gamot. Wala siyang pinag-aralan, ngunit marami na siyang natulungan. May kakaiba siyang malasakit. Napakunot ang noo ni Doña Serafina. Isang binata lamang? Sa dinami-dami ng doktor na pinuntahan ko, gusto mong paniwalaan ko na mas magaling siya? Ngunit hindi nawala sa kanyang isipan ang pangalang iyon. Sa loob-loob niya, kahit gaano kababa ang estado ng binata, kung may kahit katiing na pag-asa, susunggaban niya ito. Pagbalik niya sa mansyon, kinausap niya ang kanyang matalik na katiwala. Hanapin mo ang binatang iyon, si Marco. Gusto ko siyang makilala.
Ngunit senyora, tugon ng katiwala, isang hamak na kargador lamang daw siya sa palengke. Madungis, walang pinag-aaralan. Hindi siya karapat-dapat lumapit sa inyo. Huwag mong maliitin ang tao, lalo na kung may pagkakataong makakatulong sila sa anak ko. Hanapin mo siya at dalhin mo siya rito. Hindi man kumbinsido ang mga tauhan niya, sinunod nila ang utos. Para kay Doña Serafina, hindi na mahalaga kung sino si Marco. Ang mahalaga, baka siya na ang huling pag-asa. Ngunit sa kanyang isipan, may takot din siyang pumabalot. Paano kung totoo ngang walang magagawa si Marco? Paano kung isa lamang itong oportunista na magpapanggap para makalapit sa kanilang kayamanan? Isang gabi, nakaupo siya sa tabi ng kama ni Isabela habang natutulog ito. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ng anak na minsan ay puno ng sigla at buhay. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Anak, bulong niya, gagawin ko ang lahat. Kahit ano pa ang kapalit. Kahit buong kayamanan ko pa. Basta't bumalik lang ang dating ikaw. Hindi alam ni Isabela na ang kanyang ina ay patuloy na lumalaban para sa kanya, kahit minsan ay tila wala ng pag-asa. Hindi alam ni Isabela na sa puso ng kanyang ina, handa itong ibigay kahit mismong anak sa sinumang makapagpapabalik ng kanyang lakas. Kaya't sa gabing iyon, nagbesisyon si Doña Serafina. Hindi na siya magdadalalang isip. Kapag dumating si Marco, haharapin niya ito ng direkta. Subalit hindi lamang para makiusap, kundi para subukin kung hanggang saan ang kaya ng isang binatang madungis laban sa isang hamon na hindi nagawa ng kahit sinong dalubhasang doktor. Sa kanyang isip, nakaplano na ang lahat. Kung sakaling may magawa si Marco, gagantimpalaan siya ng higit pa sa kanyang inaasahan. Ngunit kung mabigo ito, wala nang ibang susubukan pa. At doon nagsimula ang pakusbong ng ideya. Isang hamon na hindi lamang magtatakda ng kapalaran ni Isabela, kundi pati ng hinaharap ng binatang si Marco. Sa puso ng isang inang desperado, nabuo ang isang pangungusap na magpapabago sa kanilang lahat. Pag napalakad mo ang anak ko, papakasalan ka niya. Hindi iyon basta pangako, kundi isang sukatan ng desperasyon, pagmamahal, at kapalaran na magtatali sa dalawang magkaibang mundo. Dumating ang araw na ipinatawag ni Doña Serafina si Marco sa kanilang mansyon. Kinabahan ang binata habang papasok sa malawak na tarangkahan ng bahay. Hindi pa siya kailanman nakapasok sa ganitong karangyang tirahan. Ang sahig ay gawa sa marmol, may mga chandelier na kumikislap, at bawat sulok ay puno ng obra maestra at mamahaling kasangkapan. Sa kanyang madungis na kasuotan at pawisang katawan, ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatitig sa kanya mula sa mga tauhan ng pamilya. Yan ba ang dinala ninyo? Bulong na isang maid sa kasama. Madungis, amoy palengke. Hindi ko alam kung bakit pinagbigyan ng senyora ang taong yan. Ngunit hindi natinag si Marco. Alam niya ang pakay kung bakit siya naroon. Isang ina na naghahanap ng pag-asa para sa kanyang anak. Pagpasok niya sa bulwagan, sinalubong siya ni Doña Serafina. Nakaupo sa isang mataas na silya, matikas at seryoso ang anyo. Marco, ikaw ba ang binatang pinag-uusapan ng mga tao? Yung marunong daw sa halamang gamot? Tanong ng ginang. Malamig ang tono. Opo, senyora. Hindi po ako doktor pero marami na pong natulungan ang mga kaalaman na iniwan sa akin ng aking lola. Magalang na sagot ni Marco. Nakayuko bilang tanda ng respeto. Sandaling natahimik si Doña Serafina. Tiningnan niya ang binata mula ulo hanggang paa. Madungis, simple at walang anumang bagay na magpapatunay ng kanyang kakayahan. Ngunit may nakita siyang kakaiba, ang tapang at sinseridad sa mga mata nito. Hindi kita tatawagin dito kung wala akong matinding dahilan, patuloy niya. Ang anak kong si Isabela, hindi na muling nakalakad simula ng aksidente. Lahat ng doktor, lahat ng espesyalista, wala silang nagawa. Pero naruto ka, isang simpleng pinata. Hindi ko alam kung paano mo magagawa ang imposible. Ngunit dahil desperado na ako, ibibigay ko sa iyo ang isang hamon. Napatingin si Marco, kinakabahan, ngunit buo ang loob. Anong hamon po, senyora? Uminga ng malalim si Doña Serafina bago nagwikang puno ng bigat. Pag napalakad mo ang anak ko, papakasalan ka niya. Para kay Marco, tila tumigil ang oras sa mga salitang iyon.
ang lahat ng mga tao sa paligid, mga tauhan ng mansyon, katiwala at maging ang nurse ni Isabela ay napahinto sa pagkilos at napatingin sa ginang. Hindi makapaniwala ang lahat sa narinig. Papakasalan? Bulalas ng isang kasambahay sa mahinang tinig. Hindi ba't isa lang siyang kargador? Nanatiling tahimik si Marco. Ramdam niya ang bigat ng kondisyon. Hindi niya kailanman inisip ang kasal, lalong-lalo na sa isang anak ng pinakamakapangyarihang pamilya. Ngunit nakita niya ang mga matang puno ng pangungutya ng mga tao sa paligid. At higit sa lahat, naalala niya ang mga salitang iniwan ng kanyang lola na ang tunay na paggaling ay hindi lamang para sa katawan, kundi para sa puso. Senyora, sagot ni Marco, hindi ako nandito para maghabol ng kayamanan o ng kasal. Ang hangaring ko lamang ay makatulong. Kung iyon po ang kondisyon, tatanggapin ko. Pero hindi dahil sa kasal, kundi dahil ayokong nakikitang mawalan ng pag-asa ang isang tao. Napataas ang kilay ni Doña Serapina, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, bahagya siyang humanga sa sagot ng binata. Hindi nito sinunggaban ng pagkakataon, bagkus ay ipinakita ang kanyang sinseridad. Sa sandaling iyon, pinatawag ni Doña Serapina si Isabela upang ipakilala kay Marco. Pumasok si Isabela sa silid, nakaupo sa kanyang mamahaling wheelchair. Malamig ang tingin at halatang walang gana. Anak, wika ng ina, ito si Marco. Siya ang binata na maaaring magbigay ng panibagong pag-asa sa iyo. Tumingin si Isabela kay Marco mula ulo hanggang paa. Kita niya ang madungis na kasuotan nito, ang basag na tsinelas at ang pawis sa noo. Napailing siya at ngumiti ng mapait. Ito ba, Mama? Ito ba ang huling pag-asa ninyo? Isang kargador? Hindi umimik si Marco. Alam niyang hindi basta-basta makakamit ang tiwala ng dalaga. Ngunit sa loob niya, nagpasya siyang patunayan hindi lamang kay Isabela, kundi sa lahat ng taong nandoon na ang isang hamak na binata ay may kakayahang gumawa ng himala. Hindi kita pipilitin, Isabela, wika ni Marco. Kung ayaw mong subukan, tatanggapin ko. Pero sana, kahit minsan, bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mong maniwala muli. Tumahimik ang silid. Ang mga salita ni Marco ay simple, ngunit tumagos sa puso ng dalaga. Kahit galit siya sa mundo, ramdam niyang iba ang binatang ito. Hindi ito tulad ng mga doktor na puro siyensya at teorya lang ang dala. May ibang klasing lakas sa tinig nito, isang lakas na matagal na niyang hindi naramdaman. Kung gusto mong subukan, bahala ka, malamig na sagot ni Isabela. Pero huwag kang umasa. Wala nang makakapagbago sa akin. Napangiti si Marco, kahit alam niyang puno ng pait ang boses ng dalaga. Hindi ako aasa, Isabela. Lalaban lang ako para sa pag-asa mo. Muling nagsalita si Doña Serafina, matigas ngunit puno ng emosyon. Narinig mo ang usapan. Kung magawa mong imposible, hindi lang buhay ng anak ko ang magbabago. Buong mundo niya. At sa puntong iyon, formal nang nagsimula ang hamon. Isang hamon na hindi lamang magtatakda sa kapalaran ni na Marco at Isabela, kundi pati sa pagkakakilanlan ng bawat isa. Sa puso ng lahat ng naroroon, nagsimulang umusbong ang tanong, kaya nga ba ng isang hamak na binata na gawin ang bagay na hindi nagawa ng mga doktor? Ngunit kay Marco, isa lang ang malinaw, hindi siya susuko. Kahit gaano kabigat ang hamon, haharapin niya ito. Hindi dahil sa kasal, kundi dahil naniniwala siyang ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay may pagkakataong maghilom. Mula sa araw na iyon, nagsimulang dumalaw si Marco araw-araw sa mansyon. Hindi siya dumating bilang isang manggagamot na may mga gamit o kasangkapang dala. Dumating siya na may dalang simpleng bag na puno ng pinatuyong dahon, mga bote ng langis na hinaluan niyang halamang gamot, at higit sa lahat, isang pusong puno ng malasakit. Sa unang linggo, halos wala siyang nagawa kundi kausapin si Isabela. Pinilit niyang mapalapit sa dalaga na patuloy na nagkukulong sa sarili. Magandang umaga, Isabela, bati ni Marco sa malumanay na tinig, habang hawak ang isang maliit na paso ng halamang aloe vera. Tumingin lamang si Isabela at agad muling ibinalik ang tingin sa bintana. Umaga rin, wala kang magagawa dyan. Malamig na sagot niya. Ngunit hindi sumuko si Marco.
Hindi para gamutin ang paa mo ito, aniya habang inilalapag ang paso sa mesa. Aloe vera lang yan. Maganda para sa balat at kapag inalagaan mo, makikita mong unti-unti siyang lumalaki. Gaya ng pag-asa, kailangan diligan araw-araw. Napatingin si Isabela sa kanya, bahagyang nagulat sa mga salitang iyon. Ngunit agad din niyang binalik ang kanyang malamig na anyo. Pag-asa? Matagal nang patay ang pag-asa ko, Marco. Ngumiti ang binata, hindi nagpadaig. Hindi namamaay ang pag-asa, Isabela. Minsan natutulog lang. Sa mga sumunod na araw, sinimulan niyang turuan si Isabela ng simpleng paggalaw. Hawak ang mga paa nito. Dahan-dahan niyang iniunat at ibinabalik ang mga tuhod, kasabay ng paghaplos gamit ang langis mula sa dahon ng lagundi at luya. Habang ginagawa niya iyon, kinakausap niya ang dalaga tungkol sa mga simpleng bagay, ang buhay sa palengke, ang mga taong natulungan niya, at ang mga alaala ng kanyang lola. Alam mo ba, kwento niya minsang gabi, may isang bata noon na hindi na makagalaw dahil sa lagnat. Wala nang gustong lumapit dahil baka mahawa, pero sinubukan ko lang ang pinaghalong salabat at pahinga, at ngayon, tumatakbo na siya sa kalsada. Hindi dahil magaling Isabela, kundi dahil naniwala siya na gagaling siya. Pero hindi lahat ng sugat kaya mong pagalingin. Malamig na tugon ni Isabela. Tama ka, hindi lahat ng sugat nakikita, pero mas malalim ang sugat na hindi nakikita. Yun ang kailangan munang pagalingin. Habang lumilipas sa mga linggo, nagsimulang mapansin ni Isabela ang pagiging masigasig ng binata. Kahit pinagtatawanan siya ng ibang tauhan ng mansyon, kahit walang kasiguraduhan, hindi siya umaalis. Bakit hindi ka sumusuko, Marco? Tanong ng dalaga isang gabi matapos ang kanilang therapy. Dahil kung susuko ako, paano ka maniniwala na kaya mo ring lumaban? Sagot niya. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Maraming beses na halos magalit si Isabela sa kanya dahil sa sakit ng mga ehersisyo. Tumigil ka na! Ang sakit! Sigaw ng dalaga habang tinutulak palayo ang kamay ni Marco. Hinayaan siyang huminga ng binata, ngunit hindi ito lumayo. Masakit kasi gumagalaw na ang katawan mo. Masakit kasi nagsisimula ng lumaban. Hindi ito sakit ng pagkatalo, Isabela. Ito ang sakit ng muling pagbabalik. Unti-unting natutunaw ang pader na itinayo ni Isabela. Sa bawat araw na lumilipas, natututo siyang makinig kahit hindi pa rin niya aminin sa kanyang ina o sa sarili na may kaunting pag-asa siyang nararamdaman. Samantala, ang mga tauhan sa mansyon ay patuloy na nagdududa. Sa kusina, madalas nilang pag-usapan si Marco. Hindi ko alam kung anong nakikita ng senyora sa lalaking yon. Isa lang siyang hamak na kargador. Wika ng isang kasambahay. Siguro desperado na talaga si senyora. Pero sa tingin ko, wala namang mangyayari. Isang linggo na, wala pa ring pagbabago. Dagdag ng isa. Narinig ni Marco ang ilan sa mga pag-uusap na iyon. Ngunit pinili niyang hindi na magpaliwanag. Ang mahalaga sa kanya ay hindi ang opinyon ng mga tao, kundi ang tiyaga niyang iparamdam kay Isabela na hindi siya nag-iisa. Dumating ang isang umaga na nakangiti siya habang dala ang isang maliit na kahon ng tsokolate mula sa palengke. Para sa'yo, alok niya kay Isabela. Ano to? Tanong ng dalaga. Medyo nagulat. Hindi mamahaling tsokolate gaya ng binibili mo dati, pero matamis. Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Kahit sa simpleng bagay, may dahilan para ngumiti. Bahagyang natawa si Isabela. At iyon ang unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon na nakita ni Marco ang kanyang mga mata na kumikislap. Samantala, si Doña Serafina ay tahimik na nagmamasid. Hindi pa rin siya lubos na naniniwala sa kakayahan ni Marco. Ngunit hindi niya maitatanggi na may kakaibang epekto ang binata sa kanyang anak. Isang gabi, tinawag na si Marco sa kanyang opisina. Marco, hindi ko pa rin alam kung paano mo nagagawa ang mga bagay na ito. Pero isa lang ang alam ko, mas nakikita kong nagiging mas bukas si Isabela. Huwag kang bibitaw. Pero tandaan mo, kapag binigo mo ako, hindi ko alam kung mapapatawad kita. Tumango si Marco, walang takot sa kanyang mga mata. Hindi ko bibiguin ang anak ninyo, senyora. Hindi dahil sa hamon, kundi dahil naniniwala ako na darating ang araw na tatayo siya muli. At mula sa gabing iyon,
mas lalo niyang pinag-igihan ang bawat araw. Hindi na lamang simpleng ehersisyo ang ginagawa nila ni Isabela, kundi pati pagbuo ng tiwala, pag-asa at pakikipaglaban sa mga sugat ng nakaraan. Sa kanyang mga simpleng salita, sa kanyang matiyagang kamay, at sa kanyang pusong busilak, nagsimula ang isang paglalakbay. Hindi lamang ng pagpapagaling sa mga paa ni Isabela, kundi ng pagbabalik ng tibok ng kanyang puso at sigla ng kanyang kaluluwa. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting lumalapit si Marco sa isang bagay na higit pa sa kayang ibigay ng anumang kayamanan. Ang pag-asang muling makalakad si Isabela at makita ang mundong minsang iniwan niya. Habang patuloy na nagsusumikap si Marco na ibalik ang pag-asa at lakas ni Isabela, hindi maiiwasan ang mga matang nakamasid at mga bibig na nagbubulong-buluman sa loob ng mansyon. Ang bawat araw na ginugugol niya sa pag-aalaga kay Isabela ay parang apoy na lalong nagbubunsod ng inggit at galit mula sa ilang taong matagal nang nakapaligid sa pamilya. Unang nagpakita ng hayagang pagdududa ang matandang katiwala ng mansyon, si Mang Ernesto. Mahigit 3 dekada na siyang naninilbihan sa pamilya at itinuturing na parang haligi ng tahanan. Ngunit para kay Mang Ernesto, hindi niya matanggap na isang hamak na binatang madungis ang biglang binigyang tiwala ni Doña Serafina. Hindi ako naniniwala riyan. Bulong niya sa isa pang tauhan habang nakatanaw kay Marco na buhat-buhat ang isang maliit na mesa para mailapit kay Isabela. Isang kargador lang, tapos ipapahawak natin sa kanya ang buhay ng ating senyorita? Hindi ako papayag na ganun-ganun na lang. Samantala, ang mga kasambahay naman ay patuloy na nag-uusap-usap tuwing nasa kusina. Narinig mo ba kanina? Pinakain daw ni Marco si senyorita ng tsokolate na galing lang sa palengke, biro ng isa. At tinanggap ba? Balik ng isa? Oo raw, ngumiti pa nga si senyorita. Naku, baka ginagamit lang siya ng pinata para makalapit. Hindi natin alam ang tunay na pakay. Ang mga salitang iyon ay umabot kay Isabela sa kalaunan. Bagaman unti-unti na siyang natututo na makipag-usap kay Marco, nasasaktan siya kapag naririnig na pinag-uusapan siya ng mga tao na para bang siya ay isang gantimpala na lamang na nakataya sa isang laro. Ngunit higit sa lahat, isang mas mabigat na kontrabida ang lihim na nagbabantay sa gilid, ang kanyang pinsan na si Liza. Mula pagkabata, lagi nang naiinggit si Liza kay Isabela. Sa tuwing nakikita niya itong pinupuri, lalo siyang naiinggit. At ngayong nakaupo sa wheelchair ang pinsan, nakakita siya ng pagkakataon. Isang gabi, nag-usap sila ng kanyang ina na kapatid ni Doña Serafina. Ina, tingnan mo si Isabela. Wala na siyang silbi, nakatali na lang sa upuan. Hindi siya bagay na mamuno sa negosyo balang araw. Liza, huwag kang magsalita ng ganyan. Si Isabela pa rin ang anak ng senyora. Hindi basta-basta mawawala ang karapatan niya. Pero kung manatili siya dyan, ako ang dapat pumalit. Ako ang karapat-dapat. At sa kanyang inggit, nagsimula siyang gumawa ng plano upang ipahiya si Marco. Ipinakalat niya ang balitang may iniibig ng iba ang binata at ginagamit lamang ang kalagayan ni Isabela para makaangat sa buhay. Isang hapon, habang nasa ilalim ng gazebo sina Marco at Isabela para sa kanilang ehersisyo, lumapit si Liza, nakasuot ng mamahaling bestida at napataas ang kilay. Pinsan, malambing ngunit puno ng pang-uuyam ang tono ni Liza. Hindi ka ba nagtataka kung bakit araw-araw nandito ang binatang yan? Hindi dahil mahalaga ka sa kanya. Narinig ko sa mga tauhan, may iniibig na raw siyang iba sa baryo. Ginagamit ka lang niya para makalapit sa yaman ng pamilya natin. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Kahit paunti-unti nang bumabalik ang tiwala niya kay Marco, bumaon ang lason ng mga salita ni Liza. Totoo ba yun, Marco? Malamig ang boses ni Isabela habang nakatingin ng diretso sa binata. Napatigil si Marco. Kita sa kanyang mukha ang pagkakagulat. Isabela, hindi totoo yun. Wala akong iniibig na iba. Ang totoo, nandito ako dahil gusto kong tulungan ka, hindi dahil sa yaman. Ngunit tumawa si Liza, halatang natutuwa sa kaguluhang kanyang nilikha. Sige, magpaliwanag ka pa, pero tandaan mo, pinsan, hag kang masyadong nagtitiwala.
hindi lahat ng tao ay sinsero. Umalis si Liza. Iniwan ang hangin na puno ng pagdududa. Tumahimik si Isabela at piniling hindi na magsalita. Naramdaman ni Marco ang bigat ng katahimikan. Kinagabihan, kinausap ni Marco si Doña Serafina. Senyora, may kumakalat pong maling akusasyon laban sa akin. Alam ko pong hindi lahat ay naniniwala sa akin, pero sana bigyan niyo ako ng pagkakataon. Matamang nakatingin si Doña Serafina. Hindi ako basta-basta naniniwala sa chismis, Marco. Ngunit tandaan mo, isang pagkakamali lang, mawawala lahat ng tiwala ko. Tumango si Marco. Hindi ko bibiguin ang anak ninyo, senyora, kahit ano pa ang sabihin nila. Sa mga araw na sumunod, mas naging mahirap para kay Marco ang kanyang misyon. Hindi lamang sakit at kawalan ng pag-asa ni Isabela ang anyang nilalabanan, kundi pati na rin ang mga matang puno ng pagdududa at mga bibig na sabik na siya ay bumagsak. Kunit sa kanyang puso, mas lalo siyang tumibay. Isang gabi, nadatnan niya si Isabela na nakatanaw sa buwan. Isabela, malumanay niyang wika. Alam kong mahirap paniwalaan ang isang taong tulad ko, pero sana, huwag mong hayaang sirain ng iba ang tiwala mo. Saglit siyang tumingin kay Marco, may bakas ng alinlangan sa mga mata. Kung totoo ang sinasabi mo, patunayan mo. Dahil sa ngayon, hirap pa rin akong maniwala. Mumiti si Marco, hindi bilang tugon ng kayabangan, kundi ng paninindigan. Patutunayan ko, Isabela. Hindi sa salita, kundi sa gawa. At doon nagsimula ang mas malalim na pakikibaka ni Marco. Hindi lamang laban sa kapansanan ni Isabela, kundi laban sa mga kontrabidang nagtatangkang sirain ang kanilang unti-unting binubuong tiwala. Sa bawat patibong at kasinungalingan, mas lalong umiigting ang kanyang paninindigan na tapusin ang nasimulang laban. Ang pag-ahon ng isang pusong matagal nang nilamon ng kawalan ng pag-asa. Lumipas ang mga linggo mula nang kumalat ang maling balitang ipinakalat ni Liza tungkol kay Marco. Kahit patuloy ang mga bulong-bulungan sa loob ng mansyon, hindi nawala ang dedikasyon ng binata sa pag-aalaga kay Isabela. Ngunit sa kabila ng lahat ng pangungutya at paninira, isang umaga ang nagdala ng kakaibang liwanag. Isang pag-asa na matagal nang nawala sa puso ng lahat. Habang ginagawa nila ang kanilang pang-araw-araw na therapy, hawak ni Marco ang mga paa ni Isabela. Dahan-dahan niyang iniunat ang tuhod nito at marahang minasahe gamit ang langis mula sa pinaghalong luya at langis ng yog. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng mga ibon mula sa hardin ang maririnig. Bigla, napansin ni Marco na bahagyang gumalaw ang isa sa mga daliri ni Isabela sa paa. Isabela, bulalas niya. Halos hindi makapaniwala. Nararamdaman niyo ba to? Gumalaw ang daliri mo. Napaigdad si Isabela at agad niyang tiningnan ang kanyang paa. Ano? Hindi. Imposible yan. Pero sa kanyang mga mata, nakita ang bahagyang pagkislap ng pag-asa. Subukan mong ituon ang isip mo. Isipin mong igagalaw mo ang daliri mo. Kahit kaunti lang. Huminga ng malalim si Isabela. Sa loob ng maraming buwan, hindi niya naisip na may kakayahan ta siyang kumilos. Ngunit nang sinubukan niya, nakita nilang muli ang kaunting paggalaw. Nanlaki ang mga mata ni Marco at halos maluha sa tuwa. Nakikita mo? Hindi pa tapos ang lahat. Kaya mo pa. Napatingin si Isabela kay Marco at sa unang pagkakataon hindi galit o pangungutya ang laman ng kanyang mga mata. May bahid ng pagkagulat at pag-asa. Paano nangyari yon? Ngumiti ang binata, puno ng tapang. Dahil hindi pa sumusuko ang katawan mo, Isabela, kailangan lang nitong maramdaman na hindi ka rin sumusuko. Nabalitaan agad ng mga tauhan ng nangyari. Nagkagulo sa mansyon. Ang ilan ay naniniwala, ngunit marami pa rin ang nagdududa. Malay mo baka guni-guni lang yon, wika ni Mang Ernesto. Ngunit kahit siya ay hindi maitago ang takot na baka totoo ngang may nagagawa ang binata. Nang dumating si Doña Serafina at marinig ang balita, agad siyang nagtungo sa silid ng anak. Isabela, totoo ba ang sinabi nila? Gumalaw ang daliri mo? Tahimik na tumango ang dalaga, hindi pa rin makapaniwala. Ma, hindi ko alam, pero parang may kaunting sigla pa.
Agad namang napaiyak si Doña Serafina. Hinawakan niya ang kamay ng anak at tiningnan si Marco ng may kakaibang pag-asa. Marco, ipagpatuloy mo ang ginagawa mo. Huwag mong titigilan kahit ano pa ang sabihin ng iba. Mula noon, mas lalo pang nagsumikap si Marco. Hindi lamang ehersisyo ang ibinibigay niya kay Isabela, kundi pati mga kwento ng pag-asa. May isang lalaki akong nakilala noon sa palengke. Kwento niya habang minamasahit ang mga binti ng dalaga. Nawala ang kanyang pamilya sa sunog. Gusto lang niyang sumuko, pero araw-araw dumadaan siya sa tindahan at kumakaway sa akin. Isang araw, sinabi niya, "Salamat Marco, dahil kahit wala akong nakikitang dahilan, pinaparamdam mong may bukas pa." Isabela, ganun din ang gusto kong iparamdam sa iyo, na may bukas pa. Unti-unti, lumambot ang puso ni Isabela. Kung dati halos hindi niya kausapin si Marco, ngayon ay natututo na siyang magbukas. Minsan, nagtanong siya habang nakatanaw sa hardin. "Marco, bakit mo ginagawa to? Hindi mo naman ako kaano-ano." Ngumiti ang binata at tumingin sa kanya. Dahil lahat ng tao ay karapat-dapat bigyan ng pag-asa, Isabela. Hindi mo kailangang maging mahalaga sa akin para tulungan kita. Sapat na nakikita kong nahihirapan ka. Hindi nakasagot si Isabela. Sa kanyang dibdib, may kakaibang init na bumalot. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Habang lumilipas ang mga araw, hindi lamang si Isabela ang nabago. Pati ang ilang tauhan sa mansyon na dati walang tiwala kay Marco ay nagsimulang makakita ng pagbabago. Ang nurse na noon ay walang gana na alagaan ng dalaga ay nagsimulang maging masigla sa pagtuturo ng tamang therapy. Ang ilang kasambahay ay tumigil na sa pangungutya at tahimik na lamang na sumusubaybay sa kanilang progreso. Ngunit hindi lahat ay natuwa, lalong nag-init ang ulo ni Liza. Sa isang pag-uusap niya sa ina, bumulalas siya ng kanyang galit. "Ma, hindi pwedeng totoong nangyayari. Kapag gumaling si Isabela, tuluyan na tayong mawawalan ng pagkakataon." "Liza, tumigil ka na," sagot ng kanyang ina. "Hindi ka mananalo kung laban ay laban ng puso. Si Isabela ang anak ng senyora at kahit ano pa ang mangyari, siya ang pipiliin. Hindi ako papayag. Kailangan nating gumawa ng paraan." Samantala, sa kabila ng lahat ng kontradiksyon, mas lalo pang tumibay si Marco. Isang gabi, kinausap niya si Isabela habang pareho silang nakatanaw sa buwan. "Isabela, ang nakita nating paggalaw ng paa mo, yun ang simula. Hindi natin alam kung gaano katagal bago ka tuluyang makalakad. Pero ang mahalaga, nagsimula na." "Pero paano kung huminto ulit? Paano kung hindi na maulit?" tanong ng dalaga, bakas ang takot sa kanyang tinig. "Kung huminto, uulitin natin. Kung bumagsak, tatayo tayo ulit. Ang mahalaga, hindi tayo susuko." Napatingin si Isabela kay Marco at sa unang pagkakataon ay ngumiti ng buong puso. "Salamat Marco. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha ang tapang mo. Pero sa tuwing naririto ka, parang nakikita kong may liwanag pa sa dilim." At doon, nagsimula ang tunay na pagbabagong hindi lamang para kay Isabela, kundi pati para sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Unti-unting umusbong ang pag-asa sa gitna ng pagsubok at ang binatang madungis ay naging sinag ng liwanag sa mundong matagal nang nilamon ng dilim at kawalan ng tiwala. Habang unti-unting lumalakas ang loob ni Isabela at nagsisimula na ring kumilos ang kanyang mga paa, lalo namang nadagdagan ang mga taong ayaw maniwala sa pagbabago, lalo na si Liza ang pinsang matagal nang naiinggit sa kanya. Sa bawat araw na nakikita niyang nagiging mas malapit sina Marco at Isabela, lalong naglalagablab ang apoy ng galit at inggit sa kanyang dibdib. Isang gabi, pumasok si Liza sa silid ng kanyang ina upang ibulalas ang kanyang nararamdaman. "Ma," wika niya, "kapag tuluyang gumaling si Isabela, wala na akong pag-asa. Hindi na ako kailanman makakatayo sa tabi ni Senyora bilang tagapagmana. Kailangan nating gumawa ng paraan." Pinilit siyang payuhan ng kanyang ina. "Liza, wag mong idamay ang sarili mo sa masamang plano. Hayaan mong si Isabela ang gumaling. Hindi mo ba nakikita kung gaano kaligaya si Tita Serafina sa tuwing may progreso ang anak niya?" Ngunit hindi na siya nakinig. Sa kanyang isip, iisa lamang ang mahalaga. Ang hindi matuloy ang pagbabalik ng dating lakas ng pinsan
at ang mapatunayang si Marco ay isang mapagsamantala. Kinabukasan, habang nagtutuloy ang therapy ni Marco at Isabela, lumapit si Liza na may dalang ngiti, ngunit puno ng panguuyam. "Marco," ani niya, "narinig ko kagabi ang usapan ng ilang kasambahay. May iniibig ka raw sa baryo ninyo? Totoo ba? Ginagamit mo lang ba ang pinsan ko?" Napatingin si Marco, halatang nabigla sa mga akusasyon. "Hindi totoo yan, Liza. Wala akong iniibig na iba. Narito ako hindi para gamitin si Isabela, kundi para tulungan siya." Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, sumabat si Isabelang malamig ang tinig. "Sapat na, Marco. Narinig ko na rin ang mga bulong na yan. Kung totoo ang sinasabi nila, wala kang pinagkaiba sa lahat ng tao sa paligid ko. Ginagamit mo lang ang sitwasyon para makaangat sa buhay." Naramdaman ni Marco ang bigat ng bawat salita. Hindi siya makapaniwala na matapos ng lahat ng kanyang pinaghirapan, ganoon pa rin ang tingin ng dalaga sa kanya. Ngunit hindi siya sumuko. Huminga siya ng malalim at marahang nagsalita. "Isabela, hindi ako nandito para sa pera. Hindi rin ako nandito para sa kapangyarihan. Kung hindi ka man maniwala sa akin ngayon, hahayaan kong ang mga gawa ko na lang ang magsalita. Patutunayan ko na mali ang iniisip mo." Hindi sumagot si Isabela. Tumalikod siya at nagkulong sa kanyang silid. Iniwang mag-isa si Marco na nakatayo sa gitna ng hardin. Samantala, nagpatuloy ang mga bulong-bulungan sa mansyon. Ang mga tauhan ay tila naguguluhan. May ilan na naniniwala kay Marco dahil nakita nila ang unti-unting paggaling ni Isabela. Ngunit marami pa rin ang pumapanig kay Liza. Naniniwalang imposibleng ang isang simpleng binata ang makagawa ng hindi nagawa ng mga doktor. "Hindi ako naniniwala riyan," ani Mang Ernesto sa mga kasambahay. "Siguro tsamba lang ang nangyari. Hindi pwedeng siya lang ang may kakayahan para mapalakad sa senyorita." Ngunit isang bagay ang hindi nila napansin. Sa kabila ng mga akusasyon at paninira, patuloy pa ring pumupunta si Marco araw-araw. Walang palya, walang reklamo. Kahit hindi siya pinapansin ni Isabela, kahit tinatanggihan siya, naroon siya para maghintay. Isang gabi, nadatnan niya si Isabela na umiiyak habang nakaupo sa gilid ng kama. "Bakit ka pa nandito, Marco?" tanong ng dalaga habang pinupunasan ang kanyang mga luha. "Kung totoo man ang sinasabi mo, bakit hindi ka nalang umalis? Hindi ko na kaya ang lahat ng ito." Lumapit si Marco at marahang hinawakan ang kamay niya. "Isabela, kahit ilang ulit mo pa akong itaboy, babalik at babalik ako. Hindi dahil kailangan ko ng kayamanan ninyo, kundi dahil ayokong makitang tuluyan kang mawalan ng pag-asa. Kung hindi ako ang kakapit sa iyo, sino pa?" Tahimik si Isabela. Sa kanyang puso, nagsimula siyang makaramdam ng kaunting pag-aalinlangan sa lahat ng sinabi ni Liza. Kung totoong ginagamit lamang siya ni Marco, bakit siya bumabalik kahit araw-araw siyang tinataboy? Kinabukasan, dumating si Doña Serafina at kinausap si Marco. "Alam kong may mga bulong na laban sa iyo, Marco. Naririnig ko rin yun. Pero bilang ina, nakikita ko ang kakaibang sigla ng anak ko kapag nandyan ka. Kaya't huwag kang bibitaw. Patunayan mo na mali ang lahat ng akusasyon." Tumango si Marco. Matibay ang loob. "Senyora, gagawin ko ang lahat para makita ninyong mali ang iniisip nila. Hindi ko bibiguin si Isabela." Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Marco ang kanyang mga therapy sessions. Kahit hindi pa rin ganap na nagtitiwala si Isabela, pinili niyang manatiling tahimik at ipakita na walang anumang paninira ang makakabuwag sa kanyang dedikasyon. At isang hapon, nang hawakan niyang muli ang paa ni Isabela, muling gumalaw ang mga daliri nito. Ngayon ay mas malinaw, mas buo. Nanlaki ang mga mata ni Isabela at hindi niya napigilang mapasinghap. "Marco, gumalaw na naman." Ngumiti ang binata, puno ng tapang. "Kita mo, Isabela, hindi lahat ng sinasabi ng iba ay totoo. Ang katawan mo mismo ang nagpapatunay." At sa sandaling iyon, kahit hindi pa rin ganap na nawala ang kanyang mga pagdududa, nakaramdam si Isabela ng kaunting tiwala. Isang mumunting sinag ng pag-asa ang muling umusbong sa kanyang puso, na baka nga ang binatang ito ay hindi ordinaryo kundi isang taong ipinadala para tulungan siyang bumangon. Isang umaga,
Mas maliwanag ang sikat ng araw kaysa sa mga nagdaang linggo. Ang hangin sa hardin ng mansyon ay tila mas presko at ang mga ibon ay masaya sa kanilang awit. Para kay Marco, ito'y isa lamang karaniwang araw ng kanilang therapy session. Ngunit para kay Isabela, ang araw na iyon ang magdadala ng isang pagbabagong hindi niya kailanmang inasahan. Nakaupo si Isabela sa kanyang wheelchair, tinawala pa ring gana. Ngunit hindi tulad ng dati, may kakaunting kislap na paring sa kanyang mga mata. Si Marco naman ay nag-aayos ng banig sa hardin kung saan nila isinasagawa ang mga ehersisyo. Sa tabi niya ay naroon ang maliit na mesa na puno ng mga halamang gamot at langis. "Handa ka na ba?" tanong ni Marco habang inilalapit ang wheelchair ni Isabela sa banig. "Hindi ko alam kung kailan ako magiging handa," sagot ng dalaga. May halong pangungutya at kaba. "Hindi mo kailangang maging handa, ang kailangan lang ay subukan." Maingat niyang inalalayan si Isabela na mailipat sa banig. Inayos niya ang mga binti nito at dahan-dahan niyang sinimulan ang kanilang nakagawian. Mga simpleng pag-unat, masahe gamit ang langis at mga ritmong ehersisyo. Habang ginagawa iyon, nagsalita si Marco. "Isabela, isipin mong hindi ka nakakulong. Isipin mong nakatayo ka, nakakahakbang. Isipin mong may kakayahan ka pang lumakad." Napatingin si Isabela sa kanya. "Marco, paano mo nagagawang maniwala sa bagay na imposibleng mangyari? Dahil minsan, ang imposible ay hindi ibig sabihin walang sagot. Ibig sabihin lang, wala pang taong sumusubok ng sapat." Sa sandaling iyon, tila may kakaibang lakas na dumaloy sa katawan ni Isabela. Napapikit siya at tumutok sa kanyang isip. Dahan-dahan niyang inutusan ang kanyang katawan na gumalaw. Kahit buong buhay niya, wala siyang nararamdaman sa kanyang mga paa. Bigla, may marahang pag-angat ang kanyang tuhod. Nagulat si Marco. "Isabela, gumagalaw ka!" Nanlaki ang mga mata ni Isabela at agad na binuksan ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang kakaibang sensasyon, parang kuryenteng dumadaloy mula sa kanyang mga paa. Sinubukan niyang muli, at ngayon, mas malinaw ang paggalaw. Hindi ito totoo," bulong niya. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makapag-isip, hinawakan siya ni Marco sa kamay at nagsalita. "Tumayo ka, Isabela. Hindi kita pababayaan. Nandito ako." Dahan-dahan siyang inalalayan ni Marco. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang taon, unti-unti niyang naiangat ang kanyang katawan mula sa pagkakaupo. Nang makapantay ang kanyang mga tuhod at maramdaman ang kanyang mga paa na nakatapak sa lupa, nagsimula siyang mangingig. "Marco, natatakot ako." Nanginginig ang kanyang boses. "Wala kang dapat katakutan. Huminga ka lang. Ako ang bahala sa'yo." Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Marco na mahigpit at sa tulong nito, nakagawa siya ng kanyang unang hakbang. 1, 2, 3. Bumagsak siya sa dibdib ni Marco. Ngunit hindi na mahalaga. "Tumayo ako." Halos pasigaw na wika ni Isabela, lumuha ng walang tigil. "Marco, nakatayo ako." Nang marinig ng mga tauhan ang sigawan, nagsitakbuhan sila palabas ng mansyon. Unay hindi maapaniwala. Ngunit nang makita nilang nakatayo si Isabela, nagulat ang lahat. "Senyorita, nakatayo siya!" sigaw ng isa. "Imposible! Hindi maaari mangyari ito!" dagdag ng iba. Dumating si Doña Serafina, halos madapa sa pagmamadali. Pagpasok niya sa hardin, nakita niya ang kanyang anak na nakatayo, nakahawak kay Marco, at umiiyak. "Anak, Diyos ko anak!" Halos mawalan ng lakas si Doña Serafina sa sobrang tuwa. Lumapit siya at niyakap ang anak. Kahit nakahawak pa rin ito kay Marco. "Hindi ako makapaniwala. Nagawa mo, Isabela." Niyakap din ni Isabela ang kanyang ina, patuloy na umiiyak. "Ma, nararamdaman ko na ulit ang sarili kong mga paa. Hindi ako nananaginip." Nagtitig si Doña Serafina kay Marco. Hindi niya napigilang lumuha. "Marco, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Ang lahat ng doktor ay nabigo, pero ikaw ang nagbalik ng pag-asa sa anak ko." Ngunit hindi si Marco ang nag-angkin ng tagumpay. "Senyora," wika niya, "hindi ako ang nagbalik sa kanya. Siya mismo ang lumaban. Ako'y naging gabay lamang." Ngunit para sa lahat ng naroroon, malinaw ang nakita nila. Usang milagro. Mula sa araw na iyon, naging sentro ng usapan sa buong mansyon ang ginawang iyon ni Marco.
Ang mga dating nangungutya ay hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga kasambahay na noon ay nagtududa ay napilitan ng maniwala. Kahit si Mang Ernesto na matagal ng kontra kay Marco ay napatahimik. Ngunit sa kabilang banda, si Lisa ay lalong nagnangalit. Sa kanyang isip, tuluyan ang nabura ang kanyang mga plano. Habang nakatanaw mula sa bintana ng kanyang silid, bulong niya sa sarili. Hindi ako papayag. Hindi siya pwedeng magtagumpay. Hindi pwedeng si Isabela pa rin ang magmana ng lahat. Ngunit kahit anong gawin ni Lisa, malinaw na nagsimula na ang pagbabalik ni Isabela. At ang simula ng lahat ng iyon ay isang hakbang. Isang hakbang na nagpatunay na sa kabila ng lahat ng pagdurusa, ang pag-asa ay hindi kailanman tuluyang namamatay. Sa mga susunod na araw, patuloy na nakatanggap ng pagmamahal at paghanga si Marco. Ngunit sa kanyang puso, isa lang ang laman. Hindi siya naroon para sa kasal o para sa kayamanan. Nandoon siya upang patunayan kay Isabela na kaya niyang muling lumaban. At sa unang pagkakataon, si Isabela mismo ang nagbigay ng pangako kay Marco. Ipapangako ko sa iyo, Marco, hindi na ako susuko. Kahit anong mangyari, lalaban ako. At sa likod ng kanyang luha at ngiti, nagsimulang sumikat ang isang bagong umaga. Isang umagang magbabago sa kanilang kapalaran, magpakailanman. Makalipas ang ilang araw mula nang maganap ang milagro sa hardin, hindi na nagpaawat si Doña Serafina sa pagpapakalat ng balita. Sa mga kaibigan niya sa lipunan, ipinagyabang niya ang himalang naganap. Ngunit kasabay ng papuri at tuwa, muling bumalik ang pangakong binitiwan niya kay Marco, ang kasal kay Isabela. Isang gabi, habang magkakasamang kumakain sa mahabang hapag, ipinahayag ng ginang ang kanyang plano. Marco, wika niya, seryosong nakatingin sa binata. Hindi ko nakakalimutan ang hamon ko. Pag napalakad mo ang anak ko, pakakasal ka sa kanya. At ngayon na nakatayo na siya, panahon na upang tuparin iyon. Nanahimik ang buong mesa. Ang mga kasambahay ay halos mabitawan ang kanilang mga gamit sa sobrang gulat. Si Isabela naman ay napatingin kay Marco. Bakas sa kanyang mga mata ang kaba at pagkalito. Ma, hindi natin pwedeng madaliin yan. Mahinang ngunit mariing tugon ni Isabela. Oo, nakatayo na ako. Pero hindi ibig sabihin handa na akong pumasok sa kasal. Ayokong isipin ng mga tao na isa akong gantimpala na ipinagpalit kapalit ng milagro. Hindi agad nakasagot si Doña Serafina. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Marco mismo ang tumindig at nagsalita. Senyora, hindi ako dumating dito para maghabol ng kasal o kayamanan. Tumulong ako kay Isabela dahil ayokong nakikitang nawawalan ng pag-asa ang isang tao. Kung ipipilit ninyo ang kasal, tatanggihan ko. Hindi ko kayang pakasalan ang isang babae nang hindi niya buong pusong kagustuhan. Nagulat ang lahat sa kanyang paninindigan. Ang ilan sa mga tauhan ay napabulong. Grabe ang tapang ng binatang to. Hindi niya tinanggap ang kasal? Kung ako yan, matagal ko nang sinunggaban ang pagkakataon. Ngunit para kay Marco, hindi iyon usapin ng kayamanan o kapangyarihan. Alam niyang mas mahalaga ang dignidad ni Isabela kaysa sa kahit anong gantimpala. Muling nagsalita si Doña Serafina, halatang nahihirapan tanggapin ang sinabi ni Marco. Alam mo ba kung ano ang tinatanggihan mo, Marco? Kayamanan, kapangyarihan at ang pagkakataong maging bahagi ng pinakamalakas na pamilya sa bansa. Ngunit tumitig lamang ang binata sa kanya, matatag ang boses. Hindi po iyon ang mahalaga sa akin, Senyora. Ang mahalaga ay makita si Isabela na muling nabubuhay, lumalaban at masaya. Kung darating man ang araw na magpakasal kami, iyon ay dahil mahal namin ang isa't isa. Hindi dahil sa isang kondisyon. Si Isabela, na kanina patahimik, ay napangiti ng bahagya. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng sinseridad ni Marco. Salamat. Mahina niyang wika. Salamat sa pagpili na hindi ako gawing gantimpala. Ngunit hindi pa ring nawalan ng kontrol si Doña Serafina. Kung iyon ang desisyon mo, Marco,
Wala akong magagawa. Ngunit tandaan mo, pinasok mo ang laban na ito. Huwag mong aatrasan ng responsibilidad. Tumango si Marco. Hindi ako aatras, senyora. Pero ang responsibilidad ko ay siguraduhin na muling matabangon si Isabela. Hindi ang sapilitang magpakasal. Mula sa gabing iyon, mas lalong humanga si Isabela kay Marco. Hindi lamang siya ang lalaking nagbigay ng milagro sa kanyang katawan, kundi siya ring nagbigay ng respeto sa kanyang damdamin. Para kay Isabela, iyon ang unang pagkakataon na may taong tiningnan siya hindi bilang anak ng isang mayaman, hindi bilang isang babae sa wheelchair, kundi bilang isang tao na may sariling damdamin at kagustuhan. Isang hapon, kinausap niya si Marco sa kanilang paboritong lugar sa hardin. Marco, wika niya, bakit mo tinanggihan ang pagkakataon? Hindi ba't lahat ng tao ay nangangarap ng kasal na magdadala sa kanila ng kayamanan? Ngumiti ang binata, simpleng ngiti na puno ng kahulugan. Isabela, ang kayamanan ay pwedeng mawala, pero ang pagmamahal, kapag tunay, hindi kailanman mawawala. Kung pipiliin kitang pakasalan, gusto kong ito'y dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa utang na loob. Napaluha si Isabela. Hindi ko ang alaing may lalaki pang kagaya mo. Sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw lang ang hindi tumingin sa akin bilang isang bagay na dapat ariin. Samantala, ang mga tauhan sa mansyon ay nagsimulang magbago ang tingin kay Marco. Ang dating madungis na binatang minamaliit, ngayon ay hinahangaan na nila. Kahit si Mang Ernesto na matagal ng tutol ay napapaisip. Siguro nga, iba ang binatang ito. Hindi siya tulad ng inaakala ko. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Si Liza, na patuloy na nagbabalak ng masama, ay lalong nagninggit. Kung patuloy na humahanga ang lahat kay Marco, wala na talaga akong lugar sa pamilya. Kailangan ko nang gumawa ng mas matinding hakbang. Ngunit sa kabila ng banta ng mga kontrabida, mas lalong tumibay ang relasyon ni Marco at Isabela. Hindi pa ito pagmamahal, ngunit nagsimula na ang tiwala at respeto, mga bagay na hindi basta-basta nabubuo. Isang gabi, habang nakatanaw sina sa buwan, nagtanong si Isabela, Marco, kung sakaling dumating ang araw na mahalin kita, tatanggapin mo ba ako? Nagulat si Marco, ngunit hindi niya itinago ang kanyang ngiti. Kung darating ang araw na iyon, Isabela, tatanggapin ko ng buong puso. Pero sa ngayon, sapat na sa akin na makita kang muling lumalaban. At doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nagsimula ang mas matibay na pundasyon ng kanilang ugnayan. Hindi na ito nakatali sa isang hamon o kondisyon. Ito'y natabatay na sa paninindigan. Paninindigan ni Marco na igalang ang damdamin ni Isabela at paninindigan ni Isabela na huwag nang sumuko sa laban ng kanyang buhay. At sa paninindigan nilang dalawa, unti-unting nabuo ang isang relasyon na magbibigay daan sa mas malalim pang pagbabago sa kanilang kapalaran. Wala nang igiit ni Marco ang kanyang paninindigan na hindi siya papasok sa kasal na hindi buo ang kagustuhan ni Isabela. Nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Unti-unti nang naglaho ang pader ng malamig na pakikitungo ni Isabela at napalitan ito ng maliliit na sandaling bukas ang kanyang puso. Hindi pa ito pagmamahal, ngunit malinaw na ang bawat araw ay nagdadala ng mas malapit na koneksyon sa pagitan nila. Isang hapon, naglalakad sila sa hardin. Oo, naglalakad si Isabela. Bagamat kinakailangan pa rin niyang alalayan ni Marco at mahigpit ang kapit sa braso nito. Bawat hakbang niya ay puno ng kaba at pananabik, at bawat hakbang ay sinasalubong ng ngiti ni Marco. Hindi ko akalaing mararanasan ko ulit to, bulong ni Isabela habang dahan-dahan silang naglalakad sa damuhan. Hindi lang ito simula, Isabela, sagot ni Marco, masigla at puno ng tiwala. Ito'y pagbabalik, babalik ang lahat ng nawala sa'yo. Hindi lang ang paglakad, kundi pati ang tiwala sa sarili. Napatingin si Isabela sa kanya. Sa mga mata ni Marco, nakita niya ang sinseridad na matagal na niyang hindi nararamdaman sa kahit kaninong lalaki. Hindi siya nakatingin sa kanyang yaman, hindi rin sa kanyang kapansanan. Ang tinitingnan ni Marco ay ang kanyang buong pagkatao. Dumating ang gabi at habang sila'y nagkakape sa balkonahe, nagtanong si Isabela,
Marco, hindi ka ba natatakot na ang mundo ko at mundo mo ay magkaibang-magkaiba? Ako'y lumaki sa marangyang buhay, samantalang ikaw naman ay sanay sa hirap at pawis. Mumiti si Marco at tumugon ng may paninindigan. Ang pag-ibig, Isabela, hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay. Ang mahalaga, tunay at tapat ito. Kung darating ang araw na mahalin kita, iyon ay dahil ikaw si Isabela, hindi dahil sa mansyon, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa puso mo. Napatitig si Isabela sa kanya, at sa kauna-unahang pagkakataon, pinayagan niyang bumigay ang kanyang puso. Unti-unti, naramdaman niyang may damdaming sumisibol sa kanya na hindi niya akalaing muli niyang mararanasan. Samantala, hindi nakaligtas sa mata ni Doña Serafina ang pagbabago ng anak. Nakita niyang muling sumisigla ang mga mata ni Isabela at nakikita niyang ang dahilan ay si Marco. Bagamat noong unay tumutol siya sa pagiging malapit ng anak sa binata, ngayon ay napagtanto niyang may hatid itong kabutihan. Isang gabi, kinausap niya si Marco habang mag-isa itong nag-aayos ng mga halamang gamot sa silid. Marco, wika ng ginang, hindi ko aakalain na ang isang tulad mo ang magbabalik ng buhay sa anak ko. Ngayon nakikita ko na, hindi lang siya nakakalakad muli, kundi natututo rin siyang magmahal muli. Tumingin si Marco kay Doña Serafina, may paggalam at kababaang loob. Senyora, hindi ko hinihiling na mahalin niya ako. Ang hangarin ko lamang ay makita siyang masaya. Kung ang kaligayahan niya ay nasa piling ng iba, tatanggapin ko. Ang mahalaga, hindi na siya nakatanikala sa sakit ng nakaraan. Napangiti si Doña Serafina at napailing. Hindi ko maintindihan kung saan mo kinukuha ang ganitong klasing puso. Sa mundong puno ng kasinumalingan at pagkukunwari, bihira ang kadaya mo. Habang patuloy ang araw-araw na pagsasanay at pagkakausap, lalong lumalim ang damdamin ni Isabela para kay Marco. Minsan, sa kalagitnaan ng therapy, bigla siyang nagsalita. Marco, natatakot ako. Natakot ka saan? Tanong ng binata. Hawak-hawak ang kanyang mga kamay para tulungan siyang tumayo. Natakot akong mahalin ka, kasi baka isang araw mawala ka rin sa akin. Sanay na akong nawawalan ng mga bagay na mahalaga sa akin. Ngumiti si Marco at tumugon ng may lambing. Hindi ko alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa atin, Isabela. Pero habang narito ako, hindi ka mawawalan. Kahit hindi tayo magkatuluyan, sisiguraduhin kong hindi mawawala ang pag-asang pinanghahawakan mo. Naluha si Isabela sa kanyang mga sinabi. Noon pa lang siya muling nakaramdam ng kaligtasan at katiyakang hindi siya pababayaan. Isang gabi, sa ilalim ng buwan, dumating ang pagkakataong hindi inaasahan ni Marco. Habang magkasamang nakaupo sa hardin, nakatanaw sa mga bituin, biglang nagsalita si Isabela. Marco, sa lahat ng pinagdaanan natin, hindi ko na kayang itago. Nahulog na ang loob ko sa iyo. Nagulat si Marco, ngunit nakita niya ang katapatan sa mga mata ni Isabela. Hindi siya nagsalita kaagad. Pinakiramdaman niya ang tibok ng kanyang puso. At sa huli, binitiwan niya ang mga salitang matagal na rin niyang gustong sabihin. Isabela, hindi ko rin alam kung kailan nagsimula, pero bawat araw na kasama kita, mas lalo kong nararamdaman na hindi ko na kayang mawala ka. Mahal din kita. Nagyakap silang dalawa, puno ng luha at tuwa. Sa wakas, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdududa, ay napalitan ng isang damdamin na mas malakas kaysa sa lahat, ang tunay na pagmamahalan. Mula noon, hindi na sila basta pasyente at tagapag-alaga. Hindi na rin sila basta magkaibang mundo. Sila'y dalawang taong pinaglapit ng kapalaran, pinagtibay ng pagsubok, at pinagbuwaklod ng isang damdamin na walang sinuman ang makakasira. At sa panahong iyon, natutunan nilang dalawa ang pinakamahalagang bagay. Ang tunay na pag-ibig ay hindi bunga ng kondisyon o pangako. Ito'y kusang sumisibol sa puso, pinapatibay ng paninindigan, at pinapanday ng mga sakripisyong handang harapin ng dalawang taong nagmamahalan. Mula nang tuluyang mabuo ang pagmamahalan ni Marco at Isabela,
Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Ang dating malamig at puno ng pagdududa na paligid ay napalitan ng mga ngiti at pag-asa. Ang bawat tao sa mansyon, mula sa mga kasambahay hanggang sa mga katiwala, ay hindi makapaniwalang ang binatang dati minamaliit nila ay ngayon ang dahilan ng pagbabalik ng sigla ng kanilang senyorita. Isang umaga, habang naglalakad na mag-isa si Isabela sa hardin, bagamat dahan-dahan at may tungkod pa, nagsipang silabasan ang mga tauhan upang siya'y palakpakan. "Senyorita, napakaganda ninyong tignan!" Sigaw ng isa, parang bumalik na ang dati nating Isabela. Dagdag ng isa pa. Napaluha si Isabela sa tuwa. Hindi lamang siya nakakalakad muli, kundi natutunan din niyang tumanggap ng pagmamahal at magbigay ng tiwala. At higit sa lahat, natagpuan niya si Marco, ang binatang nagpakita sa kanya ng tunay na halaga ng buhay. Si Marco naman ay nagsimula na ring makahanap ng bagong landas. Dahil sa kanyang malasakit at kasipagan, inalok siya ni Doña Serafina ng isang posisyon sa kanilang kumpanya bilang tagapayo para sa community projects. "Marco," wika ng ginang habang nasa kanyang opisina, "marami kang nagawa para sa anak ko. At alam kong marami ka pang magagawa para sa ibang tao. Gusto kong gamitin mo ang iyong kaalaman sa halamang gamot at sa pakikipagkapwa-tao upang makatulong sa mga komunidad. Nais kong ikaw ang mamuno sa proyektong pangkawanggawa ng kumpanya." Nagulat si Marco. "Senyora, hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa posisyong iyon. Isa lang akong hamak na kargador." Ngunit ngumiti si Doña Serafina at tumugon. "Hindi ang pinag-aralan o yaman ang sukapan ng kakayahan, Marco. Ikaw mismo ang patunay niyan. Ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa anak ko nang walang ibang doktor ang nakagawa. Ikaw ang taong kailangan ng kumpanyang ito." Napatingin si Marco kay Isabela na nakatayo sa tabi ng kanyang ina, nakangiti at may kislap ang mga mata. Wika niya, "Tama si Mama. Ang puso mo ang pinakamahalagang puhunan. Ikaw lang ang makakagawa nito." At mula noon, nagsimula si Marco bilang tagapayo at kalaunan ay naging haligi ng kumpanya sa mga proyektong nakatuon sa mahihirap na komunidad. Pinangunahan niya ang mga libreng klinika gamit ang halamang gamot, nagtayo ng mga sentrong pangkalusugan at nagbigay ng bagong pag-asa sa mga taong matagal nang walang boses. Isang araw, habang nasa isang baryo sila para magbigay ng libreng gamot at kaalaman, nilapitan siya ng isang matandang babae. "Marco, salamat sa iyo," wika nito habang hawak ang kanyang kamay. "Kung hindi dahil sa iyo, matagal na kaming nawalan ng pag-asa. Pero ngayong narito ka, muling bumalik ang tiwala namin na may mga taong handang tumulong." Napangiti si Marco at tumugon. "Hindi po ako mag-iisa. Si Isabela at ang kumpanya ang tunay na dahilan kung bakit narito kami. Ang mahalaga, lahat tayo ay magtutulungan para gumaan ang buhay." Samantala, si Isabela ay nagsimula na ring bumalik sa kanyang pag-aaral. Matagal niyang iniwan ang kanyang mga pangarap dahil sa aksidente. Ngunit ngayong muli siyang nakakalakad, nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang kurso sa business management. "Marco," wika niya isang gabi habang nag-aaral ng kanyang mga lecture, "gusto kong balang araw makatulong din ako sa kumpanya at sa mga proyektong ginagawa mo. Hindi lang dahil anak ako ng mama, kundi dahil gusto kong maging bahagi ng pagbabago." Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay at ngumiti. "Isabela, kahit hindi mo patapusin ang kurso, malaking bahagi ka na ng pagbabago. Ang pagbangon mo mula sa pagkakalugmok, yan ang pinakamalakas na inspirasyon para sa lahat ng nakakakilala sa iyo. Ang mansyon na dati tila babalot ng lungkot at kawalan ng pag-asa ay ngayon puno ng musika at tawanan." Ang piano na matagal nang natutulog ay muling pinatunog ni Isabela. Madalas ay si Marco ang nasa tabi niya, nakikinig at pumapalakpak pagkatapos ng bawat tugtog. Ngunit higit pa sa lahat, ang relasyon nilang dalawa ang naging sentro ng pagbabagong iyon. Hindi na nila kailangang itago ang kanilang damdamin. Sa bawat tinginan at bawat hawak ng kamay, ramdam nila ang lalim ng pagmamahalan. Isang gabi habang naglalakad sila sa tabing dagat kung saan sila dinala,
ni Doña Serapina para magbakasyon. Nagsalita si Isabela. Marco, hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Binuhay mo muli ang isang parte ng akin na matagal ko nang tinanggap na patay na. Tumingin si Marco sa kanya, seryoso at puno ng pag-ibig. Isabela, wala kang kailangang bayaran. Ang mahalaga, narito ka at lumalaban. Iyan ang pinakamalaking gantimpala para sa akin. Niyakap siya ni Isabela, mahigpit at puno ng damdamin. Sa gitna ng huni ng alon at malamig na simoy ng hangin, naging malinaw sa kanilang dalawa na ang kanilang pagmamahalan ay hindi na basta bunga ng milagro o ng isang hamon. Ito'y isa ng matatag na ugnayan na handang harapin ang anumang pagsubok. At sa pagbabagong ito sa kanilang buhay, mula sa isang binatang madungis at isang dalagang nawalan ng pag-asa, nabuo ang isang kwento ng pag-ibig, pagtitiis at panibagong simula. Ang kanilang mga puso ay muling nabuhay at ngayon ay sabay nilang hinaharap ang kinabukasan, mas matatag at mas maligaya kaysa dati. Habang lumalalim ang ugnayan ni Marco at Isabela at mas gumaganda ang takbo ng kanilang buhay, may isang tao namang lalong nilalamon ng galit at inggit, si Liza. Ang bawat araw na nakikita niyang masaya at lumalakas si Isabela ay parang sugat na paulit-ulit na binubuksan sa kanyang puso. Sa halip na matuwa sa paggaling ng pinsan, mas lalo niyang naramdaman na tuluyang nawawala ang kanyang lugar sa pamilya. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang silid, nagsalita siya sa harap ng salamin. Bakit siya? Bakit palaging siya? Ako ang nararapat. Ako ang dapat kinikilala ni Tita Serafina. Pero dahil dumating ang madunis na lalaking iyon, lalo lamang akong nawala ng pagkakataon. Sa kanyang matinding inggit, nagsimulang magplano si Liza. Hindi na sapat ang mga paninira at bulong. Kung nais niyang mawala si Marco sa buhay ng pinsan, kailangan niyang gumawa ng mas konkretong hakbang. Kinabukasan, lumapit siya sa isa sa mga tauhan ng kumpanya na may galit kay Marco dahil sa mga pagbabagong ipinatupad nito sa community projects. Kung gusto mong makaganti, tutulungan kitang pabagsakin si Marco, bulong ni Liza. Maghahanap tayo ng paraan para siya ang masisi sa mga problemang darating. Nagkarisa silang gumawa ng sabotahe sa isang malaking proyekto ng kumpanya na pinamumunuan ni Marco, isang community clinic para sa mga mahihirap. Sinimulan nilang palitan ang mga dokumento at lihim na naglagay ng peking resibo upang palabasin na ninanakawan ni Marco ang pondo. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang audit. Nakita ng board ng kumpanya na may malaking halaga ng pera ang nawawala. Lahat ng mata ay agad na tumingin kay Marco dahil siya ang nakatalaga sa proyekto. Marco, galit na wika ng isa sa mga board members. Paano mo ipapaliwanag ang pagkawala ng halos 2 milyong piso sa pondo ng proyekto? Natigilan si Marco. Alam niyang wala siyang kasalanan, ngunit malinaw ang mga ebidensya laban sa kanya. Hindi ko po alam kung paano nangyari to. Wala po akong kinuha at handa akong patunayan na inosente ako. Ngunit kumalat agad ang balita. Kahit ang ilang tauhan sa mansyon ay nagsimulang magduda. Sabi ko na nga ba, ginagamit lang niya si senyorita, bulong ng isa. Baka lahat ng ginawa niya ay palabas lang para makalapit sa kayamanan. Si Isabela ay labis na nasaktan. Nasa pagitan siya ng paniniwala sa kanyang puso at sa mga ebidensyang hawak ng kumpanya. Sa isang gabi ng kanilang pagtatalo, bumulalas siya ng kanyang hinanakit. Marco, sabihin mo sa akin ang totoo. Totoo mang may kinuha ka. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko. Halos mabasag ang puso ni Marco sa kanyang mga narinig. Ngunit nanatili siyang matatag. Isabela, maniwala ka man o hindi, wala akong kinuha. Hindi ko kailanman gagawin yan. Lahat ng ginagawa ko para sa iyo at sa mga taong nangangailangan. Kung mawawala ang tiwala mo, tatanggapin ko. Pero hindi ko papayagang masira ang pangalan ko nang hindi lumalaban. Naiwan si Isabela na lito at luhaan. Alam ng kanyang puso na tapat si Marco, ngunit ang bigat ng mga ebidensya ay tila pumapasan sa kanya. Samantala, si Liza ay tuwang-tuwa. Sa isang pag-uusap nila ng kanyang kakutsaba, sinabi niya, "Sa wakas, nakagawa tayo ng paraan. Kapag tuluyang bumagsak si Marco, mawawala na rin ang tiwala ni Tita kay Isabela.
Ako ang matitirang tanging pag-asa. Ngunit hindi siya nakontento. Sinigurado niyang palakasin pa ang chismis laban kay Marco. Nagpakalat siya ng balitang may lihim na relasyon daw si Marco sa isa pang babae sa baryo at ginagamit lamang niya si Isabela para makuha ang kayamanan. Dumating ang araw ng pagpupulong sa board kung saan ipapahayag ang pinal na desisyon tungkol sa kaso ni Marco. Puno ang silid ng tensyon. Si Doña Serafina ay naroroon, malamig ang ekspresyon, habang si Isabela ay tila pinipigilan ng luha. Marco, wika ng chairman ng board, lahat ng dokumento at ebidensya ay laban sa iyo. Ano ang huling masasabi mo bago namin ibigay ang hatol? Tumindig si Marco. Matikas, ngunit may bigat ang dibdib. Wala akong ninakaw. Handa akong isakripisyo ang lahat ng posisyon, lahat ng tiwala, pero hindi ang katotohanan. May mga taong gustong sirain ako, at alam kong balang araw, lalabas din ang totoo. Tahimik ang lahat. Nakita ni Isabela ang tapang sa mga mata ni Marco. Tapang na hindi siya kailanmang nakita sa kahit sino. At sa kanyang puso, muling sumigaw ang tiwala na muntik nang mawala. Tumindig si Isabela at nagsalita. Kung si Marco ang sinasabi ninyong magnanakaw, ako mismo ang tatayo para sa kanya. Dahil nakita ko ang puso niya at alam kong hindi siya kailanmang magsisinungaling. Nagulat ang lahat, lalo na si Liza na halos mawalan ng kulay sa mukha. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit malinaw na nagsimula ng gumuhit ang pitak sa plano ni Liza. Ang kanyang kasinungalingan ay hindi magtatagal. At ang paghihiganti niyang ginawa laban kay Marco ay unti-unti nang bumabalik sa kanya. At sa gitna ng lahat ng ito, mas lalong tumibay ang ugnayan ni Marco at Isabela. Hindi lamang dahil sa milagro ng kanyang paggaling, kundi dahil sa tibay ng tiwalang ipinaglalaban nila laban sa lahat ng pagsubok. Matapos ang eskandalo ibinato laban kay Marco, pansamantalang natahimik ang mansyon. Ngunit hindi pa rin tuluyang nawala ang mga bulong-bulungan. Para kay Marco at Isabela, higit pa sa paninira ang kinakaharap nila ngayon. Ito'y ang pag-ibig na nasusubok sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Isang gabi, magkasama silang naglalakad sa hardin. Tahimik si Marco at halata kay Isabela ang bigat ng iniisip ng binata. Marco, mahinang wika ng dalaga. Bakit parang may bumabagabag sa'yo? Napahinto si Marco at tumingin sa kanya. Isabela, mahal kita. Pero hindi ko alam kung kaya kong maging bahagi ng mundo mo. Ang mundo ng marangya at makapangyarihan. Ako'y galing sa lupa, sa putik. Hindi ba't darating ang araw na pagtatawanan lang nila ako? Umiling si Isabela. Lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang maging iba para tanggapin ka ng mundo ko. Dahil ang mahalaga, ikaw ang pinili ng puso ko. Kung may pagtatawanan man, ako na ang haharap doon, hindi ikaw. Ngunit hindi ganun kadali. Sa mga party at pagtitipon na kanilang dinaluhan, ramdam ni Marco ang malamig na itig ng mga bisita. May ilan pang lumapit kay Isabela at bulong-bulong na, "Talaga bang siya ang napili mo? Hindi ka ba nahihiya?" Isang pagkakataon, dumalo sila sa isang malaking pagtitipon ng mga kilalang negosyante. Nakasuot si Marco ng bagong barong na ibinigay ni Doña Serafina. Ngunit kahit paanong ayos, ramdam niyang naiiba pa rin siya. Nang magsalita ang isa sa mga bisita tungkol sa proyekto ng kumpanya, buong giting na ipinaliwanag ni Marco ang kanilang ginagawa para sa mahihirap. Ngunit sa halip na palakpakan, may ilang mga tao ang nagkunwaring nakikinig lang, habang may ilan ang lihim na nagtatawanan. Hindi siya bagay dito, bulong ng isa. Isang palaboy na itinataas sa entablado, dagdag ng iba. Narinig iyon ni Marco at sa kanyang dibdib ay tila pa may sugat na muling bumuka. Pag-uwi nila, nanahimik siya. Ngunit si Isabela ang unang nagsalita. Marco, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Ang mahalaga, pinatunayan mo sa akin at sa mga taong natulungan mo. Ngunit tumugon si Marco ng mabigat. Natatakot ako na darating ang araw na ikaw mismo ang magsasawa sa bigat ng pinili mo. Natatakot akong mapahiya ka dahil sa akin. Kinawakan siya ni Isabela sa muka. Pinilit siyang tumingin sa kanyang mga mata. Marco, ang mahalaga sa akin ay ikaw. Hindi ang kanilang mga salita. Hindi ang kanilang tingin.
Ang mahalaga nararamdaman ko na mahal mo ako at mahal kita. Habang pinipilit ni Marco na labanan ang kanyang takot, si Isabela naman ay ipinakita ang kanyang buong suporta. Tuwing may pagtitipon, lagi siyang nakatayo sa tabi ng binata. Kapag may nagtanong kung bakit siya ang pinili niya, tahasan niyang sasabihin, "Dahil siya lang ang nagparamdam sa akin na ako'y higit pa sa isang batang babae sa wheelchair. Siya ang dahilan kung bakit muli akong lumalakad." Dumating ang isang malaking pagsubok nang alukin si Marco ng isang kilalang negosyante ng trabaho kapalit ng paglayo kay Isabela. "Kung aalis ka sa buhay niya, bibigyan kita ng malaking halaga at sariling negosyo. Hindi ka nahahamakin ng lipunan at magkakaroon ka ng kinabukasan." Ngunit mariing tinanggihan ni Marco, "Ang kinabukasan ko ay kasama si Isabela. Walang halaga ang alok ninyo kung kapalit ay ang puso ng taong mahal ko." Nang malaman ito ni Isabela, lalo siyang napaiyak at niyakap ang binata. "Marco, hindi ko alam kung paano ko ipapakita ang pasasalamat ko. Pero tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw." At sa wakas, napagtanto ni Marco na ang tunay na laban ay hindi sa lipunan, hindi sa yaman, kundi sa tiwala sa isa't isa. Sa isang gabi na magkasamang nakatanaw sa mga bituin, nagsalita si Marco, "Isabela, napagpasyahan ko na. Hindi ko napapayagang ang takot ang mamuno sa buhay ko. Pipiliin kita, anuman ang sabihin ng iba." Ngumiti si Isabela, may luha sa kanyang mga mata. "At ako, pipiliin kita, Marco. Kahit pa ang buong mundo ay tutol, hindi ko pagpapalit ang ating pagmamahalan." At doon, sa gitna ng kadiliman ng gabi, mas lalo pang tumibay ang kanilang pagmamahalan. Hindi na sila takot sa mga mata ng iba, dahil alam nilang ang tunay na laban ay napagtagumpayan na nila. Ang pagtibayin ang tiwala at paninindigan na kaya nilang pagsamahin ang dalawang magkaibang mundo. Makalipas ang mahabang panahon ng pagsubok, dumating na ang pinakahinihintay na araw, ang kasal ni Marco at Isabela. Isang okasyong puno ng emosyon, hindi lamang para sa kanilang dalawa, kundi para sa lahat ng taong nakasaksi sa kanilang paglalakbay mula sa sakit, duda at kahirapan, hanggang sa tunay na pagmamahalan. Ang araw ng kasal ay nagsimula ng maliwanag at payapa. Ang buong mansyon ay abala sa paghahanda. Ang mga hardin ay pinalamutian ng puti at pulang rosas. Ang malawak na bulwagan ay nilagyan ng mga kurtinang sutla. At ang mga lamesa ay punong-puno ng masasarap na pagkain. Lahat ng tao, mula sa pinakamalapit na kaibigan hanggang sa mga kasambahay, ay nagagalak at hindi makapaniwalang saksi sila sa isang kwentong minsan ay itinuring na imposible. Si Marco ay nakasuot ng maayos na barong. Simple ngunit marangal ang dating. Habang nakatayo siya sa gilid ng altar, hindi niya mapigilang maalala ang kanyang pinagmulan. Isang madungis na kargador sa palengke, minamaliit ng lahat. Ngayon, siya ay naririto, handang pakasalan ang babaeng minsan ay iniisip niyang hindi niya maabot. Lumapit si Mang Ernesto, ang matandang katiwala na noon ay laging kumukontra sa kanya. "Marco," wika nito habang nakikipagkamay, "hindi ko man agad nakita ang iyong halaga, ngayon ay alam kong ikaw ang karapat-dapat. Patawad sa lahat ng pagdududa." Ngumiti si Marco at tumugon ng may kababaang loob. "Mang Ernesto, salamat po. Wala po kayong dapat ipagpaumanhin. Ang mahalaga, narito tayo ngayon." Samantala, si Isabela ay nasa kanyang silid. Inihahanda ng mga abay ang kanyang kasuotan. Nakasuot siya ng isang puting bestidang simple ngunit elegante. At sa kanyang mukha ay mababanaag ang kagalakan. Sa kanyang isip bumabalik ang lahat ng kalaala. Ang mga gabi ng pag-iyak sa kanyang wheelchair. Ang mga panahong nawalan siya ng pag-asa. At ang araw na una siyang inalalayan ni Marco. "Hindi ako makapaniwala," bulong niya sa salamin, "na ang dating akala kong katapusan ng lahat ay naging simula ng isang mas magandang buhay." Pumasok si Doña Serafina, nakasuot ng isang maringal na gown, ngunit bakas ang luha sa kanyang mga mata. Nilapitan niya ang anak at hinawakan ng mga kamay nito. "Anak," wika niya, "noon ay akala ko pera lang ang makakapagligtas sa atin. Pero mali ako.
Si Marco ang nagbigay sa iyo ng lakas na bumangon. At ngayon, nakikita kong mas masaya ka kaysa sa lahat ng kayamanang naipon ko. Napayakap si Isabela sa ina. Ma, salamat sa lahat. Ngayon ko lang naramdaman na buo ako ulit. Nang magsimula na ang seremonya, tumahimik ang lahat habang dahan-dahang naglakad si Isabela papunta sa altar. Hindi na siya nasa wheelchair. Sa halip, hawak niya ang braso ng kanyang ina. Dahan-dahan ngunit matatag ang bawat hakbang. Ang bawat tao sa bulwagan ay napaluha sa kanilang nasaksihan. Ang dating batang babae na akala ng lahat ay habambuhay na nakaupo sa upuan, ngayon ay naglalakad papunta sa altar upang pakasalan ang lalaking nagbalik ng kanyang pag-asa. Pagdating sa harap, magkahawak kamay sina Marco at Isabela habang pinangungunahan ng pari ang seremonya. Marco, wika ng pari, handa ka bang mahalin si Isabela? Sa hirap at ginhawa? Sa sakit at kalusugan? Hanggang kamatayan? Handa po, sagot ni Marco, puno ng paninindigan. Isabela ang pinakamagandang biyayang dumating sa buhay ko. Wow! Isabela, tanong naman ng pari, handa ka bang mahalin si Marco? Bilang asawa, kundi bilang katuwang sa lahat ng pagsubok ng buhay. Handa po, tugon ni Isabela, nangingilid ang luha. Dahil si Marco ang dahilan kung bakit natutunan kong lumaban muli. Nang magsalita ang pari ng sa ngalan ng simbahan, idineklara kong kayo ay mag-asawa na. Nagsigawan ang lahat ng dumalo sa tuwa. Pagkatapos ng seremonya, dumiretso sila sa kasayahan sa mansyon. Dumalo ang mga dating kaibigan ni Marco mula sa palengke na hindi makapaniwalang ang kanilang kaibigan ay ngayon bahagi na ng isang marangyang pamilya. Ang mga kasambahay ay masiglang nagsayawan at maging si Doña Serafina ay hindi maitago ang kanyang ngiti habang pinagmamasdan ang anak at manugang. Lumapit siya kay Marco at mahigpit na hinawakan ang balikat nito. Marco, simula ngayon, hindi na kita tinitingnan bilang isang dayo. Ikaw ay anak na rin para sa akin. Salamat at minahal mo ang anak ko hindi dahil sa kanyang pangalan, kundi dahil sa kanyang puso. Sa gitna ng kasayahan, nagkaroon ng sandaling nakatingin lamang sina Marco at Isabela sa isa't isa. Hindi ko akalaing mangyayari ito, bulong ni Marco. Wala ring araw na hindi ko pinangarap ito, sagot ni Isabela. At sa kanilang halikan sa gitna ng palakpakan, tuluyang natuldukan ang lahat ng pagdududa at takot. Sa wakas, ang kanilang kwento ng pag-ibig na sinubok ng panahon at mga kontrabida ay nauwi sa isang kasal na simple, ngunit tunay. Isang kasal na nagpatunay na ang dalawang magkaibang mundo ay maaaring pag-isahin ng tapat na puso. Sa gabing iyon, habang patuloy ang kasayahan at musika sa mansyon, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Hindi na sila basta si Marco ang madungis na binata at si Isabela ang dalagang nakagapo sa wheelchair. Sila na ngayon ay mag-asawang handang magtulungan sa lahat ng hamon ng hinaharap. Matapos ang kasal nina Marco at Isabela, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi na lamang usapin ng dalawang pusong nagtagpo, kundi naging simbolo ng pag-asa para sa lahat ng nakasaksi sa kanilang kwento. Mula sa mga kasambahay hanggang sa mga kaibigan at maging sa mga estrangherong nakarinig ng kanilang pinagdaanan, naging inspirasyon ang kanilang pagsasama. Bilang mag-asawa, humarap sila sa maraming bagong hamon at oportunidad. Si Marco, na dati isang kargador na minamaliit, ngayon ay kilala bilang madungis na binatang naging huwaran. Ang kanyang pangalan ay umalingaw-ngaw, hindi lamang sa loob ng kumpanya, kundi sa iba't ibang komunidad. Maraming tao ang lumalapit sa kanya upang humingi ng payo, hindi lang sa usapin ng panggagamot gamit ang halamang gamot, kundi sa paraan ng pamumuhay ng may dangal at tapang. Isang araw, habang nasa tanggapan siya ng kumpanya, tinawag siya ng board para makipagpulong. Marco, wika ng chairman, ang mga proyekto mong inilunsad sa mahihirap na komunidad ay nagbunga ng magagandang resulta. Lumago ang ating mga outreach program at mas marami ang natutulungan. Gusto naming palawakin pa ito sa buong bansa. Napatingin si Marco kay Isabela na nayon ay kasama niyang katuwang sa mga proyekto. Ngumiti ito at tumango.
Marco, sabi niya, ito na ang pagkakataon para mas marami pa tayong maabot. Hindi lang ito tungkol sa atin, kundi tungkol sa lahat ng taong umaasa. At doon nagsimula ang mas malaking misyon ng mag-asawa. Nagtayo sila ng mga mobile clinic na pumupunta sa malalayong baryo. Nagbigay ng libreng gamot at payo. Si Marco ang namuno sa bahagi ng panggagamot at pagpapalaganap ng kaalaman sa halamang gamot, habang si Isabela ay naging tagapamahala ng organisasyon. Isang eksena na hindi makakalimutan ng lahat ay nang bumalik sila sa baryo kung saan unang nakilala ni Doña Serafina si Marco. Nandoon pa rin ang mga aong dati saksi sa kanyang kahirapan at pagsusumikap. Ngayon, bumalik siya hindi na bilang hamak na binata, kundi bilang huwaran at asawa ng kanilang senyorita. Marco, sigaw ng mga bata habang nagtatakbuhan papalapit sa kanya. Ikaw na pala yan, ang laki ng pinagbago mo. Napangiti si Marco at yumuko upang yakapin ang mga bata. Hindi ako nagbago, mga bata. Ang puso ko ay pareho pa rin. Ang kaibahan lang, may kasama na akong lumalaban sa tabi ko. Tumingin siya kay Isabela na nakangiti at nakikipaglaro rin sa mga bata. Samantala, ang mansyon ay lalo pang naging tahanan ng kasayahan. Ang dating malungkot na silid ni Isabela ay napuno ng musika at tawanan. Sa gabi, madalas silang tumugtog ng piano at magkwentuhan tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Ngunit higit sa lahat, nagsimula na rin silang magplano para sa kanilang sariling pamilya. Isang gabi, habang magkasama silang nakaupo sa hardin, nagsalita si Isabela. Marco, iniisip ko, handa na kaya tayong bumuo ng pamilya? Napatingin si Marco sa kanya. Nagulat, ngunit napangiti. Isabela, kung iyan ang hiling ng puso mo, handa akong maging ama. Gusto kong maranasan natin ang bagong simula, hindi lang para sa atin, kundi para sa mga magiging anak natin. Lalo pang lumigaya si Doña Serafina nang marinig ang balitang iyon. Sa wakas, sabi niya, makikita kong magkakaroon ako ng mga apo na magiging bunga ng isang pag-ibig na hindi kayang bilhin ng pera. Habang lumalawak ang kanilang mga proyekto, lalong lumapit ang mga tao sa kanila. Maging ang mga dating kumukontra ay napilitang kilalanin ang kanilang nagawa. Si Mang Ernesto na dati hindi makatingin kay Marco ay ngayon isa sa pinakamalapit na tagapayo niya sa mga proyekto. Marco, wika nito, natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera. Ikaw ang nagturo niyan sa akin. Ngunit hindi lamang sila nakilala sa pagtulong sa mahihirap, naging inspirasyon din ang kanilang kwento ng pag-ibig. Maraming kabataan ang lumapit kay Isabela, humihingi ng payo sa buhay at pag-ibig. Senyora Isabela, tanong ng isa, paano mo nalaman na siya ang tama para sa'yo? Ngumiti siya at tumugon, dahil sa kabila ng lahat ng kahinaan ko, hindi siya pumitaw. Ang totoong pag-ibig, hindi hinahanap ang perpekto, kundi tinatanggap ang totoo. Sa paglipas ng panahon, lalo pang lumalim ang pagmamahala ni Marco at Isabela. Sa kanilang mga mata, ang bawat araw ay bagong biyaya at ang bawat pagsubok ay pagkakataong patatagin ang kanilang samahan. Ang kanilang tahanan ay hindi lamang puno ng kasaganahan, kundi puno rin ng pagmamahalan at malasakit. Ang kanilang buhay, na minsang sinalubong ng pagdududa at pangungutya, ngayon ay naging patunay na ang dalawang magkaibang mundo ay maaaring magtagpo kung ang pundasyon ay respeto at tapat na puso. At habang dumadami ang mga taong natutulungan nila, lumalago rin ang kanilang pamilya, hindi lamang sa dugo, kundi sa mga taong itinuring nilang kapamilya dahil sa pagmamahal at malasakit. Sa puntong iyon, si Marco ay hindi na lamang ang madungis na binata. Siya ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Isang huwaran na kahit gaano kahirap ang simula, maaaring maging matagumpay kung may tapang, malasakit at pag-ibig na tunay. Lumipas ang maraming taon mula nang unang nagtagpo sina Marco at Isabela, ang madungis na binatang inakala ng lahat na walang patutunguhan, at ang dalagang nawalan ng pag-asa dahil sa kapansanan. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang kwento ay hindi lamang nanatiling isang alaala, kundi naging inspirasyon para sa marami. Si Marco, na noon ay isang kargador sa palengke,
Ngayon ay kilalang lider sa mga proyektong pangkomunidad. Sa bawat baryong kanilang napuntahan, nag-iiwan siya ng mga alaala ng kabutihan at malasakit. Si Isabela naman, na minsang nakulong sa wheelchair at lungkot, ngayon ay aktibong pinamumunuan ang ilang organisasyon para sa kababaihan at mga may kapansanan. Sa kanilang tahanan, mas lalong lumigaya ang kanilang buhay nang dumating ang kanilang mga anak. Dalawa ang kanilang naging supling, isang lalaki at isang babae. Ang kanilang mga pangalan ay pinili hindi dahil sa karangyaan, kundi bilang alaala ng mga pagsubok na nalampasan ng kanilang mga magulang. Ang bawat halakhak ng kanilang mga anak ay paalala ng biyayang hatid ng muling pagkabuhay ng pag-asa. Isang hapon, habang magkasamang nakaupo sa balkonahe sina Marco at Isabela, pinagmamasdan nila ang paglalaro ng kanilang mga anak sa hardin. Hindi ko akalaing mararating natin ito, wika ni Marco, mahigpit na hawak ang kamay ng asawa. Ngumiti si Isabela, ang mga mata ay kumikislap. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa dilim. Ikaw ang nagbalik ng liwanag, Marco. Kung ngayon, tumugon ang binata na ngayon ay isang ganap na lalaki, isang asawa at ama ng may kababaang loob. At ikaw ang nagpatibay sa akin, Isabela, kung hindi mo ako tinanggap, baka hanggang ngayon ay nananatili akong kargador na walang direksyon. Tayong dalawa ang nagligtas sa isa't isa. Hindi rin nakaligtas sa kanilang isipan ang mga taong minsang naging kontrabida sa kanilang kwento. Si Liza, ang pinsan ni Isabela, ay tuluyan nang wawala sa lipunan matapos mabunyag ang kanyang mga panlilinlang. Ngunit kalaunan, lumapit ito sa kanila upang humingi ng tawad. Sa halip na itaboy, pinili nilang patawarin siya. Liza, wika ni Isabela, hindi ko man malilimutan ang mga ginawa mo. Natutunan ko na ang kapatawaran ang susi upang makalaya rin ako. Si Marco naman ay nagdagdag, tayo'y lahat nagkakamali. Ang mahalaga, natututo tayong bumangon at magbago. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang kwento ay kumalat sa iba't ibang dako ng bansa. Naging tampok sila sa mga pahayagan at palabas sa telebisyon, ngunit hindi nila hinayaang kainin sila ng kasikatan. Sa halip, ginamit nila ito upang mas marami pang taong matulungan. Sa mga paaralan, ikinukwento ng mga guro ang buhay ni Marco at Isabela upang turuan ang mga kabataan ng kahalagahan ng pagtitiyaga at katapatan. Sa mga baryo, sila'y itinuturing na huwara ng malasakit at pagkakaisa. Ngunit higit sa lahat, sa kanilang pamilya at mga anak, ang kanilang kwento ay hindi lamang inspirasyon, kundi pamana. Itinuro nila sa kanilang mga anak na ang kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal na ibinabahagi at sa mga pusong natutulungan. Isang gabi, habang sabay na nakaupo sa hardin ang pamilya, nagtanong ang kanilang panganay na anak, "Papa, Mama, totoo po ba na dati ay hindi nakafalakad si Mama?" Ngumiti si Isabela at tumango, "Oo anak, matagal akong nakaupo sa wheelchair at nawala ng pag-asa." "E paano po kayo gumaling?" tanong ng bata, puno ng pagtataka. Napatingin si Isabela kay Marco at ngumiti. "Dahil may isang taong naniwala sa akin. Hindi niya ako iniwan kahit lahat ay tumalikod. Siya ang dahilan kung bakit muling tumibok ang puso ko para lumaban." Si Marco ay ngumiti at hinaplos ang ulo ng kanilang anak. "At dahil may isang taong nagturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi pera o pangalan, kundi ang pagmamahal at tiwala." Nagyakap ang buong pamilya at sa gabing iyon, malinaw na malinaw sa lahat na ang kanilang kwento ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa bawat taong nangangarap at nawawalan ng pag-asa. Sa wakas, ang dating hamon na ibinato ng isang milyonarya sa isang madungis na binata ay nagbunga ng isang pag-ibig na hindi matitinag. Ang hamon na minsang puno ng pagdududa at takot ay nauwi sa isang buhay na buo at masaya. At sa huli, naging malinaw na ang pinakamahalagang aral sa kanilang kwento ay ito: ang pag-ibig na totoo ay hindi naghahanap ng kayamanan o kapangyarihan. Ito'y lumalago sa gitna ng hirap, lumalakas sa bawat pagsubok,
at nagbubunga ng kapayapaan at kasiyahan na walang makakatalo. Ang kanilang kwento ay nagtapos hindi sa isang kasal lamang, kundi sa isang buhay na pinili nilang buuin araw-araw. At sa bawat pagtibok ng kanilang mga puso, ipinapakita nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos, kundi patuloy na umuusbong hanggang sa dulo ng panahon.